Lolo, sa buong buhay mo, buhay ay sinagip para sa lahat. Ano man ang titulong emperador mediko. Ngunit sa huli, pinaratangan ka ng mundo ng mga gawa-gawang traidor sa bayan ng mga kasalanan. Alam ng apo mo na tapat at marangal ka. Tapat na tapat sa bansa ng dragon. Hinding-hindi mo gagawin ang kahihiyang ito. Huwag kang mag-alala dahil ang apo mo ay papatayin ng mga kaaway para linisin ang iyong pangalan. Lolo, umaga na. Iuuwi na kita sa atin. Ikaw pala ang matandang asong si Apo ni Panbote. Ngayong nandito ka na, huwag mo nang asahang makakaalis ka. Kahit si Jesus ay hindi ka maililigtas. Alam mo ba kung paano namatay ang lolo mo? Hiniwa namin ang kanyang leeg. Pinutol namin ang kanyang mga litid. Ganyan din ang mangyayari sa iyo. Ha ha ha. Ngayong araw, ikaw ang una na iaalay ko para sa aking lolo. Dalawang santo ng araw at gabi. Ang pagkamatay ng lolo ko ay walang kinalaman sa inyo dahil sa ating pinagsamahan. Umalis na kayo ngayon din at maaari ko pa kayong buhayin. Lapastangan. Nakatatandang kapatid na disipulo, matagal na tayong hindi nagkita. Sa muli nating pagkikita ay maglalaban tayo. Tunay ngang nakakaawa, ngunit ito ang aking tungkulin na kailangan kong gawin. Patawad. Nakatatandang kapatid. Sino ka ba talaga? Maligayang pagbabalik. Santong mediko na Swaniwan. Sa loob lang ng isang taon, naging kinatatakutan ka na ng lahat na kayang pumatay ng buong bansa sa isang gabi. Ang santo ng medisina, isa sa dalawang pinakamataas. Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng may sama ng loob. Nagbibigay-pugay ang iyong tauhan sa santong mediko na Swaniwan. Xiao Yuswang, kilala ka na sa buong lungsod bilang Diyosa ng Jiao. Tinatawag ka ring santo ng araw. Noon ay pumasok ka sa ilalim ng aking lolo at naging disipulo niya noong araw na pinarusahan siya. Hindi ka nakialam. Ngayong araw ay palalampasin kita. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Susuko ka ba sa akin? Ang mapabilang sa ilalim ng santong mediko na Swaniwan ay isang malaking karangalan para sa akin. Sige, bibigyan kita ng 7 araw. Buksan mo para sa akin ang bahay ng ginto at jade. Ililibing ko na ang aking lolo. Ang bahay ng ginto at jade ay ang pinakarespetadong lugar sa bansa ng dragon. Hindi ito basta-basta binubuksan sa publiko. Tuwing pambansang pagdiriwang lamang, ito binubuksan ng panandalian. Sensitibo ang katayuan ni Matandang Nan. Baka hindi ito pahintulutan ng langit. Bansa ng dragon? Oras na para pagbayaran ang pang-aapi sa aking lolo. Kailangan ninyong magbayad. Sinumang humarang sa akin sa hinaharap, papatayin ko ang buong pamilya niya. Masusunod. Lolo, uuwi na tayo. Kiyange, hay nako Kiyange, Kiyange, Diyos ko, Kiyange, anak ko, ang anak ko. May doktor ba rito? May doktor ba? Sino ang makakaligtas sa anak ko? Magbabayad ang pamilyang Meng ng 10 bilyong cash. May doktor ba? Meron ba kahit sino? May doktor ba rito? Hayaan na. Huwag na lang makialam sa iba. Mas mahalagang mahanap ang tagapagligtas. Para, super, hinto na. Ihinto ang sasakyan, bilis. Lolo, Linfeng, Lolo, mamamatay na ba ako? Matanda? Anong nangyari? namitas kami ng gamot sa bundok, nahulog at nasugatan ng aking apo. Marami na siyang nawalang dugo. Dalhin na natin siya sa ospital agad. Pakiusap, dalhin ninyo kami sa ospital. Hindi maaari. Ang puso ng manggagamot ay parang magulang. Sinabi sa akin ni Lolo noon, dapat matutong tumulong sa sangkatauhan. Kung buhay pa si Lolo ngayon,
Siguradong hindi niya hahayaang mamatay ang sinuman. May doktor ba rito? Ha? Sino ang makakaligtas sa anak ko? Sino ang makakatulong? Ha? Kaya ko siyang iligtas. Sige, bilisan mo at iligtas siya. Iho, kumusta ang anak ko? Kaya mo ba talaga siyang iligtas? Kaya mo ba talaga siyang iligtas? Halika, ako ang titingin. Ako ang punong doktor sa neurosurgery. Galing ako sa ibang bansa. Kilala bilang dalubhasa sa kanluraning medisina. Titingnan ko kung ano ang lagay. Sige. May tama ang ulo niya. Siguradong magkakaproblema ito. Pero hindi ko pa matiyak. Tumawag kayo ng 1, 2, 0. Ako ang mag-oopera. Siguradong walang magiging problema. Oh, sige. Siya ba? Hindi lalampas ng 8 minuto. Kung hindi siya magagamot ngayon, titigil agad ang tibok ng puso niya. Mabahong pulubi, huwag kang magsalita kung wala kang alam. Kung anong problema sa utak niya. Kailangan ng mga kagamitan. Para malaman, sinasabi mong 8 minuto. May basehan ka ba? Huwag nang madaldal buhay ang nakataya. May paraan ako para magising siya. Kung gusto mo siyang mabuhay, hayaang ako ang gagamot sa kanya. Matanda, huwag kang magpapalin lang sa kanya. Baka mawalan siya ng buhay. Magsisisi ka. At huli na ang lahat. Huwag kang manggulo rito, Quack Doctor. Umalis ka na rito, bilis. Pagkatapos ng 1 minuto, bubula ang bibig niya. Pagkatapos ng 3 minuto, mangingitim ang mga kamay at paa. Mawawalan ng kontrol sa dumi. Iyan lang ang masasabi ko. Nakakainis talaga ang mga manlulokong ito. Mahilig silang manakot ng mga tao. Matanda, dalhin na natin siya sa ospital bilis. Sige. Uy, Kiange. Dakilang doktor, sandali lang. Posible kayang tama ang sinabi niya? Ano, naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Dakilang doktor, kaya mo ba talagang iligtas ang aking anak na babae? 3 tahi lang at gagaling na siya. Ang gintong karayom. Ikaw ba talaga ang buhay ng patay? Kahit ang kamatayan ay re-respeto sa iyo. Ikaw ba ang santong mediko na Swaniwan? Dakilang manggagamot, patawarin niyo po ang aking pagkakamali. Pakiusap iligtas niyo ang aking anak na babae. Ang pamilyang Meng ay magbibigay ng 10,000 tael ng ginto at isang malaking mansyon. Tama na. Ang magpagaling ng may sakit ay tungkulin talaga ng isang manggagamot. Gising ka, na anak ko. Bilis bumangon ka. Grabe, Diyos ko, ang batang pulubi na ito ay napakahusay. Oo nga. Kanina lang ay walang malay, ngayon ay parang walang nangyari. Napakagaling talaga. Santo ng medisina, matagal na kitang hinahangaan. Pakiusap, tanggapin niyo ako bilang estudyante. Ha? Ikaw ay isang tanyag na dalubhasa sa kanluraning medisina. Isang hamak na manggagamot lang ako. Paano kita tatanggapin bilang estudyante? Hindi. Di kita nakilala. Ikaw ay ang ninuno naming mga manggagamot. Sige na. Kung gusto mong maging estudyante ko, hindi naman imposible. Ngunit kailangan mo munang maglakbay sa buong bansa at gamutin ang 9,000, 900, 70, 9 na pasyente, tsaka tayo mag-usap. Sige, pupunta na ako. Pagod lang ang binibini. Sa susunod, magpahinga lang ng mabuti. Sandali. Santo ng medisina, wag munang umalis. Pinagaling niyo ang aking anak. Ang bayad na ipinangako ng pamilyang Meng ay dapat naming ibigay ng buo. Kapag nalaman ang pagkatao ko bilang santo ng medisina, tiyak na magkakagulo. Kailangan ko pang hanapin ang aking tagapagligtas. Hindi ako pwedeng gumawa ng gulo. Matandang Ginoong Meng, masyado kayong mabait. Ang magpagaling ng maisakit ay tungkulin lang ng isang manggagamot. Hindi ko kailangan ng anumang bayad. Tsaka ang ginamit ko kanina ay hindi ang gintong karayom. Hindi rin ako isang santo ng medisina. May kaunti lang akong alam sa medisina. Peke lang pala siya. Ano ba ito? Anong klaseng manggagamot ito? Alis na tayo. Itoy, wala akong pakialam kung santo ng medisina ka. Nakita ko mismo ang iyong galing kanina. Iniligtas mo ang aking anak. Kiange, magpasalamat ka sa manggagamot. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Kiange, ikaw ang presidente ng grupong Meng na si Meng Kiange. Kilala mo ba ako? Mabuti naman, aking tagapagligtas. Sa wakas nahanap din kita. Tagapagligtas ko? Nakalimutan mo na ba? Ilang taon na ang nakalipas. Noong kami ng lolo ko ay namumundok, aksidente kaming nahulog sa bangin. Sugatan at malapit nang mamatay sa daan. Ikaw ang nagligtas sa amin ni lolo. Dinala mo kami sa ospital? Pero noong magising ako, napagkamalan kong iba ang nagligtas sa akin. Mula noong iligtas mo ako, itinuring na kitang Diyos ako. Ang taong poprotektahan ko habang buhay. Matagal na panahon na iyon. Huwag mo na itong isipin. Maliit na bagay lang iyon.
Iho, hindi ko akalain na magkakilala na pala kayo ng anak ko. Iniligtas ka pa pala niya. Tadhana nga naman ito. O siya, ang bayad sa paggamot na sinabi ko ay dapat ko pa ring ibigay. Ang pera o anuman ay hindi mahalaga. Ako si Nan Linfeng. Sa martial arts at medisina ay bihasa sa lahat. Nakikita kong si Binibining Meng ay pagod sa trabaho araw-araw at may kakaiba sa kanyang katawan. Kaya gusto kong mag-apply na maging bodyguard niya. Napakabuti. Naghahanap nga ako ng bodyguard para kay Kiangge. Tay, hindi ko kailangan ng bodyguard. Kiangge, ikaw na ngayon ang presidente ng grupong Meng. Mahalaga ang iyong kaligtasan. Sinabi niya kanina na marunong siya ng martial arts at nakita natin ang galing niya sa medisina. Perpekto siya para sa iyo. Pero ako, Naku, wala nang pero-pero. Matandang Ginoong Meng, kaya ko po ito. Ang pera o anuman ay hindi mahalaga. Sige, desidido na tayo rito. Dito lang pala mahahanap na nakuha ng madali. Diyos ako, si Nan Linfeng ay siguradong poprotektahan ka. napaka-weird ng taong ito. Bakit siya pinayagan ni tatay na bantayan ako? Kapag nalaman ito ng pinsang babae ko, tiyak na pagtatawanan na naman niya ako. Hoy, Diyosa, mag-ingat ka. Naintindihan ko. Babalik ako agad. Hoy Diyosa, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Ako ang dakilang santong mediko na Swaniwan. Kung hindi lang kita tagapagligtas, hindi kita papansinin. Tiisin ang galit niya. Kaya ko pa. Pero buwisit, ginagalit mo rin ako. Nakatatandang kapatid na disipulo, huli na sa pagdating si Yushuang, sana ay parusahan mo ako. Tama na. Tumayo na kayong lahat. Nakatatandang kapatid na disipulo, naghirap kayo nitong mga araw sa Hotel Marriott. Naghahanda ako ng piging para sa inyo bilang paghingi ng tawad. Salamat sa iyong kabutihan. Nahanap ko na ngayon ang taong hinahanap ko. Hindi ako aalis sa tabi niya. Ikaw na ang bahala sa piging. Kung ganoon, hindi ko na kayo iistorbohin. Ito ang simbolo ng lungsod ng dragon, ng katayuan ng unang pamilya, ang walang limitasyong Longteng Gold Card. Anumang oras, ipakita nyo lang ang card na ito. Susunod sa inyo ang lungsod ng dragon. Sige, Nakatatandang kapatid na disipulo, ang inyong kasuotan. ang damit na ito ay sapat na para itago ang sarili ko. Mauna na kayo. May kailangan pa akong asikasuhin. Masusunod. Lola, ang ganitong masyadong lantad na damit, hindi ko isusuot. Kiangge, hindi mo na ba susundin ang utos ko? Ang piging na ito ay inorganisa ng Diyosa ng Jiao ng pamilyang Xiao. Maraming mararangal na Ginoo ang darating. Makinig ka at isuot mo ito. Lola, ang damit na ito ay labas ang dibdib. At labas din ang puwet. Mabuti pang pagsuotin mo na lang ako ng bikini. Oo nga po, inay. Paano naman isusuot ni Kiangge ang damit na iyan? Gusto mo man o hindi ang piging na ito, kailangan mong pumunta. Nakiusap pa ako ng husto para lang ang anak ng grupong Liang na si Liang Siwan ay isama ka bilang kapareha sa piging. Magpalit ka na agad ng damit at asikasuhin mo siya ng maayos. Lola, laging malagkit ang tingin sa akin ni Liang Siwan. Pinapasuot niyo ako nito. Hindi ako sasama sa kanya. Ate na pinsan, pumayag ka na kung walang Ginoong Liang na magsasama sa iyo. Sa pamilyang Meng lang natin. Wala tayong karapatang pumunta sa ganyang okasyon. Meng Yuswan, kung gusto mong isuot yan, isuot mo mag-isa. Lola, tingnan niyo po si ate na pinsan. Ginagawa ko lang naman ito para sa kanya. Basta makapasok tayo sa party, kahit anong proyekto lang, ay kayang dalhin ang grupong Meng sa mas mataas na antas. Meng Kiangge, kapag hindi ka pumunta sa party na ito, ang pagiging presidente mo ay mawawala na rin. Lola, Kaya kong isama si Binibining Kiangge sa party.
Ate na pinsan, hindi mo naman siguro kilala ang madungis at mabahong pulubi na ito. Huwag kang mag-alala, aking diyosa. Siguradong may papasok kita sa loob. Lola, tingnan niyo itong si Meng Qiange. Kung saan-saan gumagala buong araw, ngayon ay nagdala pa ng pulubi para lang magsalita ng kung ano-ano rito. Hindi ganoon iyon. Si Nan Linfeng ay ang malapit na bodyguard na kinuha ko para kay Qiange. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sumusobra na ito. Qiange, bumalik ka na agad sa loob. Matandang ginang Meng, apo nyo si Binibining Qiange. Bakit nyo siya pinipilit at ginagamit ng ganito? Ang mga usapin sa pamilyang Meng ay hindi dapat pinapakialaman ng isang mabahong pulubi. Huwag kang makisawsaw rito. Mga tauhan, palayasin niyo siya rito. Sandali lang, Lola. Mamatay muna ako bago isuot ang bestidang ito. At sumama kay Liang Siwan sa party. Ngayong araw, sasama ako sa batang pulubi na ito. Kalokohan, talaga ito. Lola, kumalma lang po kayo. Hoy! Hoy! Aking diyosa, huwag kang mag-alala. Siguradong maisasama kita sa party. Tara na sa mall? Teka, anong gagawin natin sa mall? Bilang iyong nobyo na magsasama sa iyo sa party, syempre kailangan nating magpalit ng maayos na damit. Tara na! Uy, Bakit? pumasok ka na muna. May kailangan lang asikasuhin sa kumpanya. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Aayusin ko lang ito sandali. Nakabababatang kapatid na disipulo. Itong Longteng Gold Card ko, magagamit ba sa mall ng Dingwa? Siyempre, ang Longteng Gold Card ay 2 piraso lang sa buong lungsod ng Dragon. Ang mall ng Dingwa ay sa ilalim din ng aming grupong siyaw. Nakatatandang kapatid na disipulo. Mag-ikot lang kayo. Magbibigay ako ng utos sa kanila. Kahit anong magustuhan nyo, iswipe nyo lang. Sige, naintindihan ko. Kakakuha lang namin ng abiso na may darating na misteryosong VIP mamaya para magpagawa ng pasadyang suit. Itigil nyo muna ang inyong mga ginagawa at pumila tayo para salubungin siya. Magandang araw, senyorito. Sige, wag na akong asikasuhin. Titingin-tingin lang ako rito. Maganda ang isang ito. Mabahong pulubi, sino ang nagpapasok sa iyo rito? Umalis ka na agad. May darating kaming misteryosong VIP mamaya. Huwag kang mang-abala sa negosyo namin. Ako ang tinutukoy ninyong marangal na panauhin? Sige na, wag na akong asikasuhin. Titingin na lang ako ng mag-isa. Hoy, dinumihan mo ang damit na ito. Kaya mo bang bayaran ito? Ano, umalis ka na rito. Mahal, super VIP ako rito. Mamaya, kahit alin ang magustuhan mo, pumili ka lang ng malaya. Napakabait mo talaga sa akin, mahal. Mamayang gabi, naghanda ako ng uniforme ng flight attendant para sa ating dalawa. Yuswan, gustong-gusto ko talaga ang pagiging malandi mo. Ay, nakakainis ka. Uy, Dakilang senyorito Liang ng grupong Liang. Kaya naman pala, ang misteryosong senyorito na bibisita ngayon ay kayo pala iyon. Mahal, sapat ba ang impluensya ng VIP status mo? syempre, dahil isa akong $10 million level na VIP, di ba? Senyorito Liang, pasok po kayo sa loob. Hoy, ako ang panauhing dapat ninyong asikasuhin. Kaya pala may mabahong amoy rito. Bakit narito ang mabahong pulubi na ito? Bodyguard ka na ng ate na pinsan ko. Bakit namamalimos ka pa rin? Yuswan, balita ko ang sakiting ate na pinsan mo ay kumuha ng mabahong pulubi na bodyguard, siya ba yon? Sino pa nga ba? Ang ate na pinsan mo ba ay matagal nang hindi nakakatikim ng pagmamahal. Kaya kumapit sa isang mabahong pulubi, nagagawa mo talagang maghabol sa kanya. Ayusin mo ang pananalita mo. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko ang bibig mo. Bakit ang yabang ng mabahong pulubi na ito? Nagpapanggap ka bilang, ako, mga tauhan, itapon siya sa labas. Narito kami para bumili. Wala kayong dahilan para paalisin kami. Ate na pinsan, huwag mong sabihin kasama mo ang mabahong pulubi na ito. Hindi ka naman siguro naniniwala na madadala ka niya sa anumang party? Sinabi ko na, makakasama ko si Pres. Meng sa party, wag na kayong mag-alala. Pres, Meng, nakapili na ako. Sige, pakibalot ito. Ang damit na ito, ang pinakamahalaga sa aming tindahan. Nagkakahalaga ito ng $20 million. Binibini, sigurado ka bang bibilhin ito para sa pulubi? $20 million. $20 million para sa isang pulubi, hindi sulit ang bumili ng suit para sa kanya. Bilang presidente ng Meng, kung mag-aalaga ka ng lalaki, humanap ka naman ng disente. $20 million lang yan. Kaya kong magbayad mag-isa? Gamitin ang card. Ang Longteng Gold Card ng pamilyang Siyaw. 2 piraso lang ito sa buong lungsod. Siguradong peke ang hawak mo. Kung totoo o peke, malalaman natin kapag sinubukan. Nan Linfeng, saan mo nakuha ang $20 milyong? Pres, Meng, ang pera sa card na ito ay kayang bilhin ang buong mall nang walang problema. Ang basurang card na iyan, kapag nakapag-swipe ng $20 milyong, tatawagin kitang lolo. Sige ba, kapag hindi iyan gumana, ako ang tatawag sa iyong lolo. Mahal ko, congrats at magkakaroon ka na ng apo.
Iswipe mo. Iswipe mo ng maigi. Masusunod, Senyorito Liang. Longteng Gold Card. Sa wakas ay lumitaw na ang misteryosong bisita. Anong klasing basurang card ito? Hindi ito mabasa. Hindi ito maaari. Sabi ng aking nakabababatang kapatid na disipulo, maraming pera ang laman nito. Lumuhod ka na at tawagin akong lolo. Mga tauhan, itumba siya. Tigil. Manager, sakto ang dating nyo. Ang mabahong pulubi na ito ay gumamit ng pekeng Longteng Gold Card. Para manloko rito, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Longteng Gold Card. Ito nga ang tunay na Longteng Gold Card. Kayong mga walang kwentang tauhan, ang lakas ng loob niyong galawin ang marangal na panauhin. Ano, ang mabahong pulubi na ito ay ang marangal na panauhin. San mo, ibigay mo na ang suit sa customer na ito. Wag na. Isusuot ko na lang ito agad. Manager, ako na. Isang super VIP. Ay hindi pwede. Siya na mabahong pulubi na may lumang card. Bakit siya pwede? Lumang card, wala kang alam, itong Longteng Gold Card. 2 piraso lang sa mundo, sa pamilya lang ni Diyosa ng Jiao Xiao Yuswang. Ito makikita, hindi ito maswipe. Dahil sa sobrang laki ng halaga, ang isang maliit na suit ay hindi sapat para dito. Diyosa ng Jiao. Paano ang isang mabahong pulubi ay makikilala ang Diyosa ng Jiao? Tama, paano niya makikilala ang Diyosa? Tingnan natin kung makakapasok ba talaga siya sa party. Tara! Gusto kong pumunta sa party mamayang gabi. Ayusin mo ito para sa akin. Nandin, Feng. Saan galing ang card na yon kanina? Binigay sa akin iyon ng Diyosa ng Jiao. Siya ang aking nakabababatang kapatid na disipulo. Sige na. Sabihin mo na lang iyan sa akin. Mamaya sa party, sumunod ka lang sa akin. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Tara na, anong iniisip mo? Sige. Ay, bigla akong naiihi. Gusto kong mag-CR. O kaya, mauna ka na sa taas. Hahanapin na lang kita mamaya. Okay. Sige, bilisan mo at bumalik ka agad. Sige. Ay, hindi ko na kaya ito. Ay, Paano nakapasok si Meng Qiange? Nasaan ang batang pulubi niya? Mahal? Sa tingin mo ba, ang batang pulubi na kasama ni Meng Qiange ay kilala talaga ang Diyosa ng Jiao? Imposible. Nakita ko mismo na pulubi lang siya. Sa tingin ko, ginamit lang ulit niya ang nahanap na lumang card para makalusot. Pero ang ate na pinsan mong si Meng Qiange ay talagang matigas ang ulo sa bansa ng dragon. Walang babaeng hindi makukuha ni Liang Siwan. Mahal ko, bakit iniisip mo pa rin ang babaeng yun na si Meng Qiange? Hindi ba ako sapat? Mabuti ka naman, pero mas magaling si Meng Qiange sa tingin pa lang sa kanya ng mga lalaki. Hindi na nila mapigilan ang sarili. Nakakainis ka. Noong magkasama tayo, hindi yan ang sinasabi mo. Nakuha na kita. Alam mo naman, ang hindi makuha ang laging hinahangad, pero huwag kang mag-alala dahil naging babae kita ni Liang Siwan. Hindi kita pababayaan. Kung ganoon, kung tutulungan kitang makuha si Meng Qiange, ibibigay mo ba ang lahat ng gusto ko? Kaya mo ba? Panoorin mo ako. Hindi ko akalaing dadalo si Binibining Meng sa piging sakto at may proyekto ang grupong Chang na gustong makipagtulungan sa Meng. Mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Press! Chang, napakabuti niyan. Sisiguraduhin kong magiging responsable ako para mapaganda ang proyektong ito. Para sa ating matagumpay na pagtutulungan. Pagbati ate sa pakikipagtulungan sa grupong Chang. Sabi mo hindi ako makakapasok. Naku ate, mali ako sa nangyari. Ginawa ko lang yun para sa pamilyang Meng. Huwag ka na sanang magalit. Heto ate, ang basong ito ay bilang paghingi ko ng tawad. Ate, may kailangan lang akong asikasuhin. Mauna muna ako. Nga pala, sa itaas sa 305, ipinagpareserba kita ng kwarto. Kung pagod ka na ay magpahinga ka muna. Tawagan mo lang ako. Bakit si Meng Yuswan ngayon? Ay parang kakaiba. iyang pinsang babae mo. Ano na naman, kayang masamang balak niyan? Wala naman siyang masamang balak. Siguro ay spoiled lang talaga siya. Tingin ko ay hindi. O ano? Nagtagumpay ba tayo? Huwag kang magmadali. Nakita ko mismo na ininom niya ang nilagyan ko ng pampatulog. Nagpareserba na ako ng kwarto sa itaas, 305. At doon ay maaari mo nang... Bilib talaga ako sa munting mahal ko. Ang galing ng ginawa mo. Basta't ngayong gabi, kumalat ang balita tungkol sa inyo.
Tiyak na mapipilitan siyang pumasok sa pamilyang Liang. At pagdating ng oras na iyon, Pagdating ng oras na iyon, mapapasa iyo na ang grupong Meng. ininom naman niya ang alak na may pampatulog. Kahit anong gusto mong gawin ay pwedeng-pwede. Walang problema. Kiangge, munting mahal ko, nandito na ako. Kanina mo pa ba ako hinihintay? Ha? Yuswan, anong ginagawa mo rito na kilos magnanakaw? Meng Qiangge, bakit ka nandito? Saan ba dapat ako naroroon? Ikaw? Hindi ba dapat ay nasa kama ka? Anong sinabi mo? Wala lang. Kiangge, ilang araw tayong hindi nagkita. Bakit parang tumaba ka yata ng ganyan? Sino ang tinatawag mong mataba? Mabahong pulubi. Bakit ikaw ang nandito? Mabahong pulubi. Anong ginagawa mo rito? Anong sinasabi mo? Perverti. Kiangge? Hindi ako sigurado. Qiangge, anong nangyari sa'yo? Ayos lang, uminom lang ako ng kaunti. Medyo nahihilo lang ako. Sabi ko, na nga ba walang balak na mabuti si Meng Yuswan? Halika? Anong nangyari sa akin kanina? Baka dahil pagod ka sa trabaho, masyadong mataas ang stress mo. Hindi pwede. Kailangan kong samantalahin ito para makakuha ng mas maraming partner. Magpahinga ka muna. Ang kalusugan ay kayamanan. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Hindi pwede. Qiangge, ipapakita ko sa iyo ang totoong kulay ni Meng Yuswan. Meng Yuswan, bakit may nakalang nasa kama ako? Ang lahat ng ito ay ikaw ang nagplano. Anong karapatan mong pagbintangan ako? Ang bagay na ito ay wala talagang kinalaman sa akin. Kaya pala napakasipag mo ngayong araw. Hindi ko akalaing. Napakababa mo at nakakadiri ka. May ebidensya ka ba para pagbintangan ako? Ang bagay na ito ay wala talagang kinalaman sa akin. Kung ganoon ang ibig mong sabihin, may ganitong hilig pala si Ginoong Liang. Napakakadiri naman yan at masyadong perverti. Kiangge, nagkakamali ka. Ako ay... Ano man ang nakakadiri mong hilig. Wala akong pakialam. Ngayon ay umalis na kayo agad. Batang Amuliyang, Batang Amuliyang, hintayin mo ako. Batang Amuliyang, hintayin mo naman ako. Tingnan mo ang ginawa mo. Napahiya ako sa harap ni Meng Kiangge. Batang Amuliyang, pakinggan mo ang paliwanag ko. Batang Amuliyang, buksan mo ang pinto. Batang Amuliyang. Naku, mahal ko, nakita ko naman si Meng Qiangge na ininom ang alak na iyon. Walang kwentang bagay? Mahal ko, wag kang mag-alala. Iisip pa ako ng paraan. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa iyo? Sa ganyang kakayahan mo, gusto mo pang pamunuan ang grupong Meng. Mahal ko, ang pamilyang Liang nyo ay malaki at makapangyarihan. Bakit hindi nyo gipitin ang aming grupong Meng sa oras ng krisis ng pamilyang Meng tsaka kakumilos para iligtas kami? Hindi ba mas madali iyon para makuha ang magandang babae sa oras na iyon? Kaming dalawang magkapatid ay sabay na magsisilbi sa iyo. Meng Yuswan talaga. Naisip mo pa ang ganyang plano. Ikaw na talaga. Senior, Ang pinapaimbestiga ko sa iyo, kumusta na ang resulta? nalinaw na po ng iyong tauhan. Ang tungkol sa pag-frame sa guro noon, ang pamilyang Jiang ang may gawa nito. Pamilyang Jiang, ang lakas ng loob nila sa pagbubukas ng bahay ng ginto at jade. Yun din ang araw ng libing ni Lolo at ang araw ng pagkaubos ng pamilyang Jiang. Lilinisin ko ang pangalan ni Lolo, papatayin ang mga kaaway, at ipapaalam sa lahat na si Lolo ay tapat at marangal sa buong buhay niya. At wala siyang binigo kahit sino. Opo. Senior, nakita kong wala kayong kasama. Nakahanap ako ng isang mananayaw. Ipapadala ko siya sa inyo sa lalong madaling panahon. May mag-aalaga na sa inyo, Senior, para hindi na kayo mag-isa. Hindi na kailangang magpadala sa akin. Sige po. Senior, may kailangan pa akong asikasuhin. Sige, mauna ka na sa trabaho mo. Huwag mo na akong alalahanin. Ginang, nandito na ako. Ginang, nahanap ko na si Lolo. Bukas, sasamahan natin siya sa huling yugto. Ginang, ano bang ginagawa mo? Anong tinawag mo sa akin? Ginang, ano bang problema?
Itatanong ko ulit sa iyo. Ano ang tawag mo sa akin? Ginaang. Tama na iyan, si Inger. Isang taon akong nawala at ganito mo ba ako sasalubungin? Nanlin Feng, ang kapal din ng mukha mo. Bigla ka na lang nawala, isang taon na ang nakalipas. At ngayong nagbalik ka na. Inaasahan mo pa talaga. Nasasama ako sa libing ng lolo mo. Ang problema sa libing, mag-asawa naman tayo. Ang pagpunta sa libing ni lolo ay dapat lang, di ba? Sa buong mundo, sino ang hindi nakakaalam na ang lolo mo ay traidor sa bayan? Lahat sa bansa ng dragon ay minumura siya. Nang husto at walang awa, ang basura na yan ay hindi karapat-dapat maging lolo ko. Si Inger, uulitin ko, pinagbintangan lang ang lolo ko. Malalaman ko rin kung sino ang tunay na may sala. Anong may sala? Dahilan mo lang. Yan para pagtakpan ang krimen ng lolo mo. Akala mo ba hindi ko alam? Bumalik ka lang ngayon dahil sa kapangyarihan ni Inger para makahingi ng pera. Nakakatawa. Ang buong mundo ay sumasamba sa akin. Kailangan ko pa bang umasa sa iba? Idilat mo ang mga mata mo. Iba na ang katayuan ni Inger. Hindi na siya tulad ng dati. Siya na ngayon ang may-ari ng unang grupong lungsod ng Jiang, kasama sa top 100 ng Forbes. Tingnan mo ang sarili mo. Kung bagay ka ba sa kanya? Tulong sa bayan ang gawa ko. Tinatawag na dakilang manggagamot. Galing at bait ko. Kilala sa buong mundo. Sa tingin mo ba, hindi ako bagay? Kung ganoon ang sabi mo, di kita nakilala. Nagkamali ako sa manugang na ito. Tay, bakit ka pa nakikipag-usap sa basura? Lumayas ka na sa pamilyang Si. Si Inger, huwag kang sumobra. Bakit? Nagpapanggap ka pa ring basura? Alam ko na, pera lang ang gusto mo, di ba? Sige, ituturing ko na lang itong kawanggawa. Halikayo rito. Pirmahan mo ang divorce agreement. At mapapasa iyo ang lahat ng pera. Si Inger, ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Wala kang silbi. Huwag kang magpanggap na malinis. Kulang ba ito? Dadagdagan ko pa kung gusto mo. Pero pinapayuhan kita. Huwag mong pangaraping umakyat sa akin. Hindi na tayo. Magkapareho ng mundo. Sa itsura mong yan. Hindi ka man lang karapat-dapat maging alipin ko. Huwag mong kalimutan, ang yaman mo ngayon ay dahil sa pag-aalaga namin ni Lolo. Bakit hindi ka na nga marunong tumanaw ng utang na loob? Gusto mo pa akong saktan? Isa kang totoong ahas na tinulungan. Ano naman ngayon? Sinasabi ko sa iyo, ang katayuan at posisyon ni Inger ay para lamang kay Batang Amo na Diang ng lungsod ng Diang. Siya lang ang karapat-dapat sa kanya. Pirmahan mo na ito agad. Huwag mong abalahin si Batang Amo na Diang na darating para mamanhikan. Gusto mo siyang ipakasal sa iba? Sa anong karapatan? Dahil sa akin. Mas makapangyarihan ako. May impluensya. At may kakayahan. Nanlin Feng, inaamin ko. Ikaw at ang iyong lolo ay may kapangyarihan noon sa lungsod ng Dragon. Subalit, mula nang magtaksil ang lolo mo sa bayan at tumakas ka sa ibang bansa, naging isa ka na lamang malaking katatawanan. Hahaha. Tiyo, tingnan ninyo ito. Ito ay isang jade na guanyin mula sa dinastiyang Qing. Ito naman ay isang ginseng mula sa gubat na galing sa bangin. At syempre ito pa, ito ay ginawa ng maraming mahuhusay na platero. Isang gintong kandado na pinagtulungang buuin. Regalo ko ito para kay Binibini Inger. Salamat, Batang Amo na Jiang. Ang halaga nito ay $500 milyong. Iba talaga si Batang Amo na Diang. Galante talaga siya. Hay, dalhin niyo na ito sa loob. Si Inger, ito ang inihanda kong dote. Nagustuhan mo ba? Naglakas loob kang magbigay ng dote sa asawa ko sa harap ko. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Paano ka makipag-usap kay Batang Amo na Jiang? Ikaw. Anong ikaw? Nakahanap si Inger ng mas bagay at mas mabuting lalaki para sa kanya. May problema ba roon? Itong basurang ito, tingnan mo muna ang sarili mo. Paano mo makukumpara ang sarili mo kay Batang Amo na Jiang? Bukod sa mga ito, may dala pa akong balita. Ang balitang ito ay sapat na para sa pamilyang Si, na maging isa sa 5 pamilya sa lungsod ng Dragon. Batang Amo na Jiang, sabihin mo na sa amin, ano ang magandang balitang iyan? Ang bahay ng Ginto at Jade ay magbubukas na bukas. Sa oras na iyon, bilang isa sa 2 banal ng bansa ng Dragon, ang diyosa ng Jiao ay personal na darating. At ang aking pamilyang Jiang ay may pribilehiyong manood sa labas. Basta't pumayag si Inger na pakasalan ako, maisasama ko kayo roon. Inger, ang diyosa ng Jiao ay darating sa pagbubukas ng bahay ng Ginto at Jade. Napakalaking pagkakataon nito. Totoo iyan. Napakagaling talaga ni Batang Amo na Jiang. Hindi tulad ng basurang ito. Ano ang dapat ipagmalaki niyan? Panonood lang naman iyan, sa labas. Ang bahay ng Ginto at Jade ay banal na lugar. Kung hindi ka kabilang sa mga elite, lahat ay madadamay sa kaparusahan. Ikaw na walang alam. Bakit ka ba tahol ng tahol? Ipakikita ko sa iyo ngayon kung sino ang mangmang. Kung puro ka lang tahol, para maliitin si Batang Amo na Jiang, mas lalo lang kitang kakamuhian.
Xiao, Yuswang, binibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka agad sa pamilyang Si. Darating na rito si Xiao Yuswang. Ngayon, kung papayag ka lang, nasamahan ako bukas sa libing ni Lolo. Papapasukin ko kayo sa loob ng bahay ng ginto at jade. Ang pangalan ng Diyosa ng Jiao ay hindi mo dapat basta binabanggit. Kung mapapapunta mo rito ang Diyosa ng Jiao, lilipad na siguro ang mga baboy. Ha ha ha. Masyado kang mayabang at walang alam. Akala mo ba talaga sa mga sinasabi mong iyan ay maniniwala kami sa iyo? Ha ha ha. Kahit ang pamilyang Jiang ay sa labas lang, ikaw na inapo ng isang traidor sa bayan, ay nangangarap pang pumasok sa bahay ng ginto at jade? Isa itong malaking kahangalan. Ha ha ha. Batang amo na Diang. Baliw ka ba? Bakit mo sinaktan si Batang Amo na Jiang? Nawawala ka na ba sa sarili? Bakit kamo? Dahil ang bahay ng ginto at jade ay nagbukas dahil sa utos ko. At dahil ang aking lolo ay ililibing doon. Sapat na ba ang mga iyan? Lakas ng loob mong saktan ako at balak mo pang ilibing ang traidor na aso sa bahay ng ginto at jade. Humanda ka sa akin. Isusumbong kita sa Diyosa ng Liwanag. Mamatay ka na lang? Wala kang kwenta. Pirmahan mo na agad itong kasunduan sa diborsyo. Ayaw kong madamay ang pamilyang. Si kapag namatay ka, mamatay ka ng mag-isa. Si Inger, bakit ka naging ganyan? Nasaan na ang mabait at bofo? Malambing na. Si Inger noon. Pirmahan mo na ang diborsyo. Ngayon din. Sige. Simula sa araw na ito, wala na akong kinalaman sa inyong pamilyang Si. Teka lang. Dahil sabi mo na, wala ka ng kinalaman. Sa aming pamilyang Si, ang suot mong damit na yon ay parang ako ang bumili. Hubarin mo iyan. Si Inga, kahit nagkamali ako ng pinasalamatan, ilang taon din tayong nagsama. Wala ba talagang pagmamahal? Pagmamahal ba ka mo? Ginamit lang kita pati. Ang lolo mo bilang kasangkapan. Para sa pagkikita natin, isinuot ko pa ang suit na ginamit natin sa kasal. Hindi ko akalain na magiging masyadong mapilit ka. Ang dami mong sinasabi. Hubarin mo na iyan, bilis. Sige, huhubarin ko. Pati ang relo. Ayan. Si Inger. Diyosa, ito ang pamilyang Si. Diyosa ng Jiao. Si Nan Linfeng ba talaga? Ang walang kwentang nagpatawag sa kanya. Ang basurang ito. Paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Kakaalis lang ba ni nakatatandang kapatid na disipulo? Huli na ako. Sandali lang po, Diyosa. Maligayang Diyosa. pagdating. Diyosa, ako ang general manager ng grupong Jiang, si Diang Saoye. Naabalitaan ko na bukas ang pagbubukas ng Jinyusai. Sa oras na iyon, ihahandog ko ang sikat na mananayaw para magtanghal ng isang kanta, para magdala ng magandang swerte. Sikat na mananayaw. Tama. Ang ganda ay para sa magandang tanawin. Ang tinutukoy kong magandang babae ay ang nasa tabi ko. Ang senyorita ng pamilyang si Inger. Batang Amo na Jiang, paano ako makakapagsayaw? Si Inger, gusto mo bang maging pinakamataas? Basta't magtanghal ka ng isang kanta sa lungsod ng dragon sa hinaharap. Sino pa ang mga ngahas na maliitin ang pamilyang Si? Handa si Singer na mag-alay ng isang piraso ng sayaw para sa bahay ng ginto at jade. Sana ay payagan ito ng mahal na Diyosa. Kailangan nga ng nakatatandang kapatid na disipulo ng isang mapagmahal na taong mag-aalaga sa kanya. Sige, kung maganda ang ipakikita niya bukas, maaari ko kayong isama sa bahay ng ginto at jade para sa panonood ng seremonya. Paalam Alam sa sa mahal na Diyos. Iba talaga ang batang amo na Diang. Ha ha ha. Ang galing talaga ng ating Batang Amo na Jiang. Hindi tulad ng basurang. Yon, na puro yabang lang. Singer, kailangan mong mag-ensayo ng mabuti. Huwag mong sirain ang grand opening. Bukas. Pamilyang Gu ng Hilagang Bansa nag-aalay ng isang bangkay na jade bilang regalo sa pagbubukas ng bahay ng ginto at jade. Pamilyang Wu ng Silangang Bansa nag-aalay ng isang halaman na sinaunang ginseng, 10,000 mo na lupain bilang regalo sa pagbubukas ng bahay ng ginto at jade. Pamilyang Si ng bansa ng dragon nag-aalay ng isang halaman na prutas ng nagniningas na apoy bilang regalo sa pagbubukas ng bahay ng ginto at jade. Tiyes ka. Anong karapatan ng pamilyang Si na pumunta rito? Anong karapatan ng pamilyang Si na pumunta rito? Siguro dinala sila rito ng Batang Amo na Jiang. Oh, kaya naman pala. Kailan pa naging ganito kababa ang pamilyang Jiang na pati pamilyang Si ay pinapansin? Ang bahay ng ginto at jade na ito ay ang banal na lugar ng ating bansa ng dragon. Ang mga malalakas lang ang naririto. Salamat sa batang amo na Diang ngayong araw. Kung yung walang kwentang Nan Linfeng lang yun, baka hinding-hindi na tayo makakapasok dito
sa buhay na ito. Hindi ba't sabi niya, dadalhin niya rito ang matandang traidor? Bakit? Wala siya rito. Nan Linfeng, hindi ko akalain na dinala niya talaga ang kanyang lolo. Sino ang taong ito? Ang lakas ng loob niya na magdaos ng libing sa harap ng bahay ng ginto at jade. Lolo, nahanap na rin ng iyong apo, ang nanira sa iyo noon. Ngayon ay maaari ka na ring mamahinga. Nan Linfeng, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung nasaan ka? Wala akong oras makipag-usap sa inyo. Kung ayaw ninyong mamatay, magsilayas kayong lahat sa harap ko. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob na papasukin siya. Hindi ito katanggap-tanggap. Magdadaos ka ng kasal o libing. Gusto mo na bang mamatay? Tingnan ninyong mabuti. Hindi ako katulad niya. Nandito siya para ilibing ang lolo niyang traidor sa bayan. Talagang walang takot. Ang lolo niya ay traidor sa bayan. Kahit nakatayo lang ako rito, nararamdaman ko ang malas. Umalis ka na rito. At para naman sa akin, ito ang para sa bahay ng ginto at jade na maingat kong piniling regalo. Pakiusap, tingnan ninyo. Siya ang pinakamaganda sa Dragon City, si Inger. Si Inger, bakit siya nandito? Anong nakakapagtaka rito? Siya ang regalo ko para sa bahay ng ginto at jade. Sabi ng Diyosa ng Jiao, kapag dinala ko siya rito, papasukin ako sa bahay ng ginto at jade para makita ang banal na lugar. Sa totoo lang, humahanga talaga ako sa iyo. Gusto mo talagang ilibing ang lolo mo sa loob ng bahay ng ginto at jade. Pagdating sa paghahanap ng gulo, ikaw na talaga ang pinakamagaling. Nan Linfeng, hindi mo ba alam na ang kahihiyan ng lolo mo ay kumalat na sa buong bansa ng dragon? Hindi ka ba natatakot na libo-libong tao ang kukuha sa bangkay niya at papatayin kita? Kapag tumahol pa kayo, papatayin ko ang buong pamilya ninyo. Subukan nyo pang tumahol. Uubusin ko ang buong angkan nyo. Akala mo ba kaya mo kaming ubusin? Hindi mo man lang malalaman kung paano ka mamamatay. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng Angkang Diang? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Ang Angkang Diang ay sasamahan ka rin sa kabilang buhay. Batang amo na diyang. Naglakas loob kang pumatay sa bahay ng ginto at jade na isang banal na lugar. Ikaw, na walang kwenta, darating na ang Diyosa ng Jiao. Hintayin mo ang iyong parusa. Kahit dumating pa ang Diyosa ng Jiao, kailangan niyang lumuhod sa aking lolo. Diyosa ng Jiao, sa wakas ay dumating kayo. Itong si Nan Linfeng ay nanggugulo rito. Gusto pa niyang ilibing ang kanyang traidor na aso na lolo, na isang traidor sa bayan dito. Pakiusap, parusahan niyo siya. Tama. Diyosa ng Jiao, kung hindi niyo siya tuturuan ng leksyon, baka nga tuluyan na niyang mailibing ang traidor na aso, anyang lolo rito. Naglakas loob kayong siraan ang aking guro. Dapat kang mamatay. Ang lolo niya ay guro ng Diyosa. Paanong nangyari iyon? Habang narito ang lahat, ipahahayag ko sa buong mundo na inosente ang aking lolo. Ang pamilya ni Jiang Shaoye at ang mga opisyal ang nagsabuatan para idiin ang aking lolo. Ito ang ebidensya. Totoo nga, talagang napagbintangan lang ang kanyang lolo. Paano nagawa ng pamilyang Jiang ang ganitong bagay? Itaas ang kabaong. Ilibing na ang aking lolo. Magpahinga na kayo ng payapa. Nakatatandang kapatid na disipulo, ngayong nalinis na ang iyong pangalan. Ano na ang iyong mga plano sa hinaharap? May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Nga pala, ang tungkol sa pamilyang Jiang, ipapaubaya ko na sa iyo. Kapag hindi mo ito nagawa ng maayos, alam mo ang mangyayari. Huwag mag-alala, nakatatandang kapatid na disipulo. Uubusin ko ang buong pamilyang Jiang. Wala nang pamilyang Jiang sa lungsod ng dragon. Bakit malungkot ka pa rin? Hindi ba? Sabi mo ayos na pag nayakap? Sige na. Tapos na ang nangyari kagabi. Yenge, maaari mo ba akong hayaan na manatili sa tabi mo habang buhay? Hindi naman kita pinapaalis. Ano bang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Hindi ka magkakaroon ng anumang problema. Sige na. Kung ano ang gusto mo, ayun ang masusunod. Kagabi, hindi ka ba umuwi? Sa kumpanya kahapon, may kaunting asikaso, kaya tinamad na akong umuwi.
Mukhang bilang iyong bodyguard ay hindi ako naging epektibo. Nag-overtime ang amo sa kumpanya nang hindi ko man lang alam. Tama. Ang sahod mo para sa buwang ito ay mababawasan. Pres, Meng, hindi ito maganda. Kumakalat ang chismis tungkol sa iyo online. Ang grupong Meng, sa loob lang ng isang gabi, ay nawalan ng bilyon-bilyon. Ang mayamang heredera ng Meng, hindi umuwi sa gabi. Lihim na nakipagkita sa malapit na bodyguard. Hindi maayos ang pribadong buhay. Meng Qiange, bumalik ka na rito agad. Bibigyan kita ng 10 minuto. Ayusin ang krisis ng grupong Meng. Bigyan kita ng 5 minuto para ayusin ang krisis sa grupong Meng. At saka, ibigay mo ang pinakamalaking proyekto ng grupong Xiao sa pamilyang Meng. Lola? Lola? Ate na pinsan, saan ka ba nanggaling at nawala ng isang gabi? Dahil sa iyo ang kumpanya ay nagkaroon ng ganito kalaking problema. Tapos hindi ka pa umuwi kagabi. Tingnan mo kung gaano mo ginalit si Lola. Lola? Hindi na nga umuwi kagabi. Nagdala pa ng isang pulubi dito sa loob ng bahay. Ako ang personal na bodyguard ni Pres. Meng, ang sumunod kay Pres. Meng, ay wala namang problema, di ba? Walang karapatang sumabat ang tulad mo sa pamilyang Meng. Ang ilang mga tao, kahit magsuot pa ng maayos na damit, ang katulong ay mananatiling mababang uri. Hindi na iyan mababago kailanman. Meng Yuswan, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung paano magsalita? Ikaw, Lola. Tama na, may bisita tayo. Araw-araw na lang kayong nag-aaway. Kahiya-hiya naman. Lola. Narito na ang mga taga-grupong Xiao. Kasama sila ng Teimo sa study room. Puntahan mo sila. Sige po. Lola, gusto ko ring sumama. Anong gagawin mo roon? Mag-uusap sila tungkol sa negosyo. Lola, grupong Xiao yon. Paano kung magustuhan nila ako? Mabahong pulubi. Anong tinatawa-tawa mo? Binibining Meng Yuswan. Talagang nananaginip ka. Sa tingin ko, binibining Meng Yuswan. Huwag nang ipahiya ang sarili. Hindi ka magugustuhan ng grupong Xiao. Anong sabi mo, Lola? Tama na, Nan Linfeng. Sumunod ka sa akin sa itaas. Lola, tingnan mo. Lalong yumayabang itong si Meng Qiange. Siguradong tinuruan niya ang mabahong pulubi na sabihan ako ng ganoon. Tama na. Lola. Sabi ng tama na. Anong ginagawa mo? Ito, wala kang pakialam. Wala nga akong pakialam, kaya tumabi ka riyan. Qiange, maupo ka na. Ito si Sekretarya Yuan ng grupong Xiao. Kumusta, Binibining Meng? Ako si Sekretarya Yuan, si Yuan Meng Siwe. Kumusta po, Sekretarya Wan? Iba kapag nakita. Ngayong nakita kita, talagang kakaiba ang iyong aura. Salamat sa papuri, Sekretarya Wan. Sekretarya Yuan. Ako si Meng Siswan. May nene pa akong si Meng Yuswan. Siguro nakita niyo na siya. Sa ibaba kanina, isang napakagandang babae. Ginoong Meng, anak niyo ba silang lahat? Ang alam ko lang ay may isa kayong anak na babae. Si Qiange lang ang anak na babae ko. Sina Siswan at Yuswan ay anak ng kapatid ko. Mukhang ang anak na babae lang ang kagalang-galang. Sekretarya Yuan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang negosyong ito ngayon, kay Binibining Meng Qiange ko lang kakausapin. Ang mga walang kinalaman, ay mas mabuting lumabas na lang. Mabahong pulubi. Anong karapatan mong manatili rito? Lumayas ka na. Lalabas na muna ako. Ginoo, sandali lang po. Mas mabuting manatili ka rito. Bakit ang isang mabahong pulubi ay pwedeng manatili, pero ang senyoritong ito ay hindi? Lapastangan. Bago ka magsalita, isipin mo muna ang iyong katayuan. Sekretarya Wan, wala akong ibang ibig sabihin. Ang totoo ay sa grupong Meng, ay mayroon din akong mga shares. Ano sa tingin nyo? Dapat ay ang hampas lupang ito ang umalis, at ako ang dapat na manatili rito. Ang aming amo mismo ang nag-utos, na ang kooperasyong ito ngayon, ay sa Binibining Meng Qiange lang dapat. Tama na, Siswan. Dahil may sariling plano, si Sekretarya Yuan. Lumabas ka na muna. Sekretarya lang siya ng grupong Xiao, hindi naman siya tunay na Xiao. Bakit ba siya nagmamalaki, ha? Parang hindi ko naman kilala ang amo nyo. Binibining Meng, naniniwala akong may tamang panahon para rito. Pag-usapan na muna natin ang kooperasyon. Linfeng, dahil pinanatili ka rito ni Sekretarya Yuan, maupo ka na. Kuya, bakit ka lumabas agad? Huwag mo nang banggitin. Hindi man lang nila ako pinasali. Ano? Lola, sumusobra na itong si Meng Qiange. Hindi niya hinayaang manatili si Kuya. Baka gusto niyang ang grupong Meng ay angkinin para sa sarili niya? Subukan lang niya. Itong si Meng Qiange, nakuha niya ang pakikipagtulungan sa grupong Xiao. Balita ko kilala niya ang senyorita ng pamilya Xiao. Talaga? Mabuti naman. Napakabuti. Sa pakikipagtulungan sa grupong Xiao, ang ating grupong Meng ay siguradong lalong uunlad.
Nakuha na ang deal. Paano pa pakakasalan ni Liang Siwan si Meng Qiange? Paano niya maaagaw ang grupong Meng para ibigay sa akin? Lola, siguradong si Meng Qiange ay may ginamit na kung anong paraan. Magandang araw, Sekretarya Wan. Ako si Yuswan, kapatid ako ni Qiange. Binibining Meng. Sana'y maging matagumpay ang ating pagtutulungan. Mauuna na po ako. Sandali, Sekretarya Yuan. Meng Yuswan, tama na. Aalis na si Sekretarya Yuan. Huwag mo siyang istorbohin. Mang Qiange, bakit mo ako pinipigilan? Kuya, hayaan mo akong magsalita. Yuswan, nandito pa ang bisita. Kahiya-hiya naman. Meng Yuswan, pwede bang maging mahinahon ka? Nandito pa si Sekretarya Yuan. Hindi ka ba nahihiya? Ako nahihiya. Ano ang dapat kong ikahiya sa akin ang grupong Meng? Ninakaw mo lang ito, Meng Qiange. Meng Yuzwan, subukan mong hawakan si Pres. Meng, Isang batang pulubi ka lang nalalaban sa akin. Binibining Meng. Kung sa tingin mo ay inagawan ka, o kung may hindi ka matanggap, dapat kang magsumikap para bawiin ang sa iyo. Hindi yung sisi sa lahat dahil wala itong silbi. Tama ang sinabi ni Sekretarya Yuan. Yuswan, humingi ka na agad ng tawad kay Sekretarya Wan. Hindi ako ang dapat humingi ng paumanhin. Dapat kang humingi ng tawad kay Pres. Meng, Ako, hihingi ng tawad sa kanya. Imposible. Meng Yuswan, bilisan mo. Lola, Humingi ka ng tawad kay Qiange. Bilis. pasensya na ate na pinsan. sige na. Huli na ang oras. Mauuna na po ako. Sekretarya Wan, bumisita ka ulit kapag may oras ka. Lola, Tama na, nakakahiya na masyado. Magaling ang ginawa ni Qiange sa pagkakataong ito. Tunay kang ang miyembro ng pamilyang Meng. Ang pamilyang Meng natin ngayon ay sa wakas ay mataas ang noo. Sa lungsod ng Dragon. Hahaha. Lola, nakipagkasundo na tayo sa Xiao at matagumpay na nalutas ang krisis ng pamilyang Meng. Narito na si Senyorito Liang. Ano? Bakit narito si Liang Siwan? Ginoong Liang, mabuti at nakarating ka. Lola, pasensya na po at may inasikaso lang sa opisina. Halika, maupo ka muna. Lola, bakit niyo po siya pinapunta rito? Ma, ano po ang ibig sabihin nito? Bakit? Si Ginoong Liang ay aking marangal na panauhin. Kailangan ko pa bang magpaalam sa inyo kung sino ang iimbitahan ko rito? Tito Meng, narito po ako para bisitahin si Lola Meng. Lola, ito po ang regalo ko para sa inyo. Sana ay magustuhan nyo. Sinaunang ginseng. Aba, Maliit na bagay lang po ito. Tutal, magiging magkapamilya na rin naman tayo. napakagalang naman ng batang ito. Sabi ko nga ay pamilya na tayo. Bakit kailangan pa ng regalo? Hahaha. Karangalan ko po ito. Liang Siwan, sino ang pamilya mo? Ano ba talaga ang pinunta mo rito? Walang galang. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan? Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Lola, wag nyo na po sanang pagalitan si Qiange. Lola, tingnan niyo po ang kasal namin ni Qiange. Haha. Lola, Ano iyon? tingin ko si panganay na Ginoong Liang at si ate na pinsan ay bagay na bagay. Kaya ituloy na natin ang kanilang kasal. Meng Yuswan, kung gusto mo ikaw ang magpakasal dahil hindi ako pakakasal sa kanya. Qiange, ang mapansin ka ni Ginoong Liang ay isang malaking swerte para sa iyo. Lola, matandang ginang Meng, kung hindi ako nagkakamali. Nangako ka noon na kapag nalutas ang krisis ng pamilyang Meng, ang pamilyang Liang at Qiange ay hindi na matutuloy. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Malutas. Kailangan muna itong maayos talaga. Ngayon, bukod sa aming pamilyang Liang, sino pa ba ang makapagliligtas sa inyong pamilyang Meng? mukhang mabibigo ka Ginoong Liang. Kakakuha lang namin sa grupong Xiao ng isang kasunduan at malaki ang kikitain namin dito. Ano? Grupong Xiao? Sa kakayahan ng pamilyang Meng, paano kayo makikipagtulungan sa grupong Xiao? Walang imposible, kaya umalis ka na. Qiange, huwag mong isipin na dahil sa pakikipagtulungan sa grupong Xiao ay wala nang alalahanin. Tandaan mo ang sasabihin ko, ikaw Meng Qiange, ay pakakasalan kita. Liang Siwan, huwag kang sumobra. Qiange, napakatigas ng ulo mo. Bilang nakatatanda sa iyo, wala na ba akong karapatang magdesisyon sa kasal mo? Lola, bakit hindi niyo tinupad ang pangako niyo? Malinaw na nakipagtulungan na ako sa grupong Xiao. Kahit wala ang tulong ng pamilyang Liang, kaya ko pa ring magtagumpay. Bilang isang babae, bakit kailangan mong magpakapagod? Pumipili lang ang lola ng mabuting asawa. Dahil ayaw kitang mahirapan sa hinaharap. Bakit hindi mo maintindihan? Meng Qiange, hindi ka naman sasaktan ni Lola. Pumayag ka na agad. Oo nga Qiange, ang pamilyang Liang, ang pinakamalapit na kasosyo ng grupong Xiao. Sa isang salita ko lang, tingin mo ba ang grupong Xiao ay kakampi sa pamilyang Meng para lang kalabanin kami? Sa tingin mo ba, ay kakanselahin ng grupong Xiao ang pakikipagtulungan sa amin? Posible naman iyon, kaya maghintay ka na lang na mapangasawa ko. Huwag kang matakot, poprotektahan kita.
Ikaw na mabahong pulubi, isang hamak na katulong ka lang. Anong karapatan mong makialam sa amo mo? Sa tingin ko, bagay kayo ni Meng Yuswan. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang magpakasal? Anong sinasabi mo? Si Meng Qiangge ang gusto ko. Pakakasalan ko talaga siya. Liang Siwan, ikaw, Qiangge, tagumpay ang negosasyon. Totoo naman iyon. Pero hindi nito mababago. Ang pagpapakasal mo kay Ginoong Liang. Ang pamilyang Liang ay mayaman sa lungsod ng Dragon. Hindi ka naman nila pababayaan. Oo nga, Qiangge. Sa isang tawag ko lang, ititigil agad ng grupong Xiao ang kontrata sa pamilyang Meng. Ang tawag sa grupong Xiao ay naikonekta ko na. Nanlinfeng huwag ka nang magpanggap. Magtiwala ka sa akin. Gusto kong malaman kung ang batang amo Liang ng pamilyang Liang ay kayang magkansela sa isang tawag lang ng kooperasyon ng grupong Xiao at pamilyang Meng. Kung totoo ba ito? Ang nasa kabilang linya, ako si Liang Xiwan ng pamilyang Liang. Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag kayong magdrama sa harap ko. Liang Siwan ng pamilyang Liang, di ba? Bumalik ka at sabihin sa inyong pamilyang Liang, ititigil na ng grupong Xiao ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupong Liang. Mula ngayon, ang lahat ng proyekto ng grupong Xiao ay may prioridad ang pamilyang Meng. Akala mo ba ang grupong Xiao ay tatalikuran ng aming pamilyang Liang para lang sa inyong grupong Meng? Huwag mong isipin na ang pagkuha ng kahit sino para magpanggap na tao ng grupong Xiao ay maloloko na ako. May naniniwalang manloloko ka. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Liang Shiwan, di ba? Sige, tapos na ang pamilyang Liang nyo sa loob ng kalahating oras. Wala nang pamilyang Liang sa lungsod ng Dragon. Pababagsakin ang aming grupong Liang? Anong klaseng biro yan? Meng Qiangge? Itong mabahong pulubi sa tabi mo ay talagang isang mahusay na aktor. Ang galing ng pag-arte ng emosyon niya. Tama, narinig ko ang boses sa telepono kanina. Hindi naman iyon katunog ni Sekretarya Yuan. Meng Yuswan, ang sampal na iyon kanina ay hindi pa ba sapat para magising ka? Ikaw na mabahong pulubi ka. Umalis ka na agad sa bahay ko. Hello? Ano? Kakanselahin ng grupong Xiao ang lahat ng pakikipagtulungan sa Liang? Paano nangyari ito? Mga tao talaga iyon ng pamilyang Xiao. Anong akala mo? Wala akong oras para makipaglaro sa iyo rito. Tagapangulo, may masamang balita. Ang grupong Xiao, sabi nila ang mga gamot natin ay may problema sa kalidad. Nagsampa sila ng kaso sa Liang at humihingi ng 3 bilyon. Batang amo Liang, anong nangyari? Hindi maaari. Paano ito nangyari? Dakilang senyorito Liang. Hayaan mong ako na ang sumagot. Tagapangulo, may masamang balita. May mensahe galing sa bangko. Pinapabayad na tayo agad. Pati na ang ating mga pabrika. Ang mga produktong gawa ay may mga issue sa kalidad at ipinasara na ng gobyerno. Tagapangulo, nagbebenta na ng shares ang mga stockholder. Bumagsak na ang ating grupo. Nawalan tayo ng 10 bilyon. Tagapangulo, nandyan ba kayo? Tagapangulo. Mukhang babagsak na talaga ang grupong Liang. Hindi matanggap ng pamilyang Xiao ang diyosa ng Jiao. Baliwala kahit gaano pa kalaki ang pamilya. Sino ka ba talaga? Wala akong espesyal na pinagmulan. Tandaan mo lang na uulan na yata. At ang yabang ay malas. Qiangge, Qiangge, tulungan mo akong magmakaawa, Qiangge. Liang Siwan, karma ang aabot sa'yo. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo yan. Huwag mo akong sisihin. Yuswan, tulungan mo akong magmakaawa sa atin na pinsan mo, Yuswan. Huwag mo akong idamay. Wala akong kinalaman dito. Ayaw kong makisali sa gulo. Meng Yuswan, ikaw ay talagang pusong ahas. Nabulag ako na sumama sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Kailan pa tayo naging magkasama? Meng Yuswan, talagang babaeng may lason ka. Ngayon ay ipinakita mo sa akin ang tunay na kanya-kanyang ligtas. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nag-utos na siraan si Meng Qiangge. Ikalat ang tungkol sa kanyang maruming pribadong buhay para sirain ang grupong Meng. At para makapag-invest ako sa Meng. Ang kondisyon ay ipakasal sa akin si Meng Qiangge. Kapag asawa ko na si Meng Qiangge, ay magagawa mo ng makuha at manahin ang grupong Meng. Meng Yuswan, paano mo ito nagawa sa pamilyang Meng? Liang Siwan, huwag kang manira. Tingin ko ay nababaliw ka na. Puro kakalokohan yan. Ikaw? Sabi mo kanina gusto mo si Meng Qiangge. Pumunta ka pa rito para mag-propose. Lola, bangkarote na ang Liang. Paalisin na natin siya rito. Hoy ikaw, paalisin mo siya. Ako ang personal na bodyguard ni Meng Qiangge. Kausapin mo ang amo ko. Ikaw. Qiangge, bigyan mo ako ng pagkakataon para sa Liang. Qiangge, nagmamakaawa ako sa iyo. Qiangge, parang awa mo na. Qiangge, alang-alang sa pinagsamahan natin. Qiangge. Nay, hayaan na nating sila ang magdesisyon sa kanilang kasal sa hinaharap. Tingnan mo ang nangyaring gulo. Mabuti naman ang intensyon ko. Muntik na akong maloko ni Liang Siwan. Hindi ko akalain na napakalakas ng grupong Xiao na kaya nilang pabagsakin ang mayamang pamilyang Liang. O Qiangge, huwag ka nang tumayo. Halika maupo ka.
Kiangge. Dahil sa laki ng tiwala sa'yo, ng grupong Siyaw, siguradong uunlad ang ating grupong Meng. Ikaw ang bayani ng ating pamilyang Meng. Hahaha. Hay, walang kwenta talaga si Liang Siwan. Ang bilis niyang natalo. Meng Qiange, humanda ka sa akin. Lola, wala po iyon. Sinwerte lang po talaga ako. Mas magaling ka pa sa tatay mo, kaysa noon. Tama lang na ipaubaya sa'yo ang grupong Meng. Mukhang tama ang desisyon ko, hahaha. Kiangge, ikaw talaga ang mabuting anak na babae ng tatay. Ate na pinsan, namana mo ang talino ni Tito sa negosyo, kaya syempre magaling ka. Pero bakit parang hindi mo kamukha? Si Tito. Meng Yuswan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang kamukha sa pamilya natin. Tama na yan. Lola, wala po talaga akong ibang ibig sabihin. Sabi kasi nila, ang anak na babae ay kamukha ng tatay. Pero sa tingin ko, hindi talaga magkamukha si ate na pinsan at si Tito. Ako ang tunay na tatay ni Kiangge. Paanong hindi kami magkakamukha? Lola at Tito, alam kong hindi dapat ito binabanggit. Pero bilang bahagi ng pamilyang Meng, kahit magalit pa si Lola sa akin, kailangan ko itong sabihin. Noon, ang nanay ni Meng Qiange, bigla na lang siyang dinala dito sa pamilyang Meng at sinabing anak niyo siya, Tito. Naniwala kayo agad, Tito, kahit walang DNA test. Sino ba ang nakakaalam kung tunay niyo siyang anak? Hindi ako lolokohin ng nanay ni Kiangge. Itigil mo na ang kalokohan yan. Tito, tingin ko ay nabulag ka lang ng babaeng yan. Ngayon, pumasok siya rito bilang anak. Bukas, baka sabihin naman niya na anak siya ng pamilyang Xiao. Huwag ka nang magsalita. Bulagang sangkot. Mas klaro sa labas, Tito. Meng Yuswan, nag-enjoy ka ba sa panggugulo? Meng Qiange, tingin ko isa ka lang anak sa labas. Meng Yuswan, pwede mo akong laitin. Pero huwag mong siraan ang nanay ko. Lola, tingnan niyo po siya. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Lola, para sa pamilyang Meng ito, nagpakahirap ang lahat dito. Hindi pwedeng mapunta sa iba. Oo nga, Lola. Intindihin niyo ang malasakit ko. Tingin ko, dapat mag-DNA test. Si Meng Qiange. Tunay kong anak si Kiangge, hindi na kailangan ng test. Tama na. Ang totoo ay totoo. Ang peke ay peke. Ang pamilyang Meng ay hindi tumatanggap ng hindi kilala. Yuswan, ikaw na ang bahala rito. Sige po, Lola. Gagawin ko ang lahat. Sige. Tito, para rin ito sa inyo at sa pamilyang Meng. Pakiusap, ate na pinsan at Tito. Bigyan niyo ako ng 3 hibla ng buhok. Malalaman natin ang totoo bukas. Kiangge, sa mga taon na ito, nagtiis ka sa pamilyang Meng. Anak na babae kita, sigurado ang tatay rito. Tay, sapat na po iyan sa akin. Nga pala, Tay. Balak ko po na lumipat na ng tirahan. Aalis ka. Kiangge, dahil ba ito rito, hindi mo kailangang gawin iyan. Naku, hindi po, Tay, dahil lang sa trabaho. Aw. Mabuti na rin iyon. Nahirapan ka rito sa bahay. Kung titira kang mag-isa, hayaan mo na si Feng Feng ay sumama sa iyo. Tay, hindi po tama iyon. Isang lalaki at babae sa iisang silid. Ano na lang ang sasabihin nila? Pero kung mag-isa ka sa labas, nag-aalala ang tatay. Nitong mga nakaraang araw, nakita ko naman na si Feng Feng ay napakatino. Panatag ang loob ko. Tay. Sige, desidido na ako kung mag-isa ka sa labas at walang mag-aalaga sa iyo. Hindi ako makakatulog ng mahimbing. Bilisan mo at mag-impake na. Wow. Wow. Wow! Ang sarap naman dito. Pres. Meng, ang ganda ng bahay mo. Nanlinfeng, bahay mo ba ito o bahay ko? Pres, Meng, ang bango mo naman. Nanlinfeng. Aray, aray, aray. Aray, 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 aray. Dahan-dahan lang po. Dito ka na matutulog mula ngayon. Ay, mahal na amo. Anong mahal na amo? Ang pangit pakinggan. Nga pala. Paano mo nalaman? Napipiliin ng pamilyang Xiao ang pamilyang Meng. Ay, kasi naman, tingnan mo bilib sa iyo si Sekretarya Yuan. Kaya siguradong kakampi mo siya. O talaga ba? Oo naman. Isipin mo, ano pa ba ang dahilan? Sinabi ko na sa iyo ang grupong Xiao ay makikinig sa akin. Pero ayaw mong maniwala. Sige na, huwag na tayong magbiro. Doon ang kwarto ko. Nang walang pahintulot ko, ay bawal kang pumasok. Nanlinfeng? May insekto may insekto.
Nanlinfeng? Hindi ba sinabi ko na kapag walang pahintulot, ay bawal pumasok? Hindi ba sumigaw ka para papasukin ako? Ikaw, Cellphone lang ito. Ano bang iniisip mo? sige na lumabas ka na. Grabe ka talaga. Ikaw ang nagpatawag sa akin. At ikaw rin ang nagpapalaya sa akin. Pinaglalaruan mo ba ako? Hindi na kita kaya. Kuya, ang mga buhok nila, nakuha ko na. Tungkol sa DNA test, may naisip ka na bang plano? Kahit na nagdududa tayo. Pero itong si Meng Qiang kung siya ba talaga ay tunay na anak ni Tito, ay wala tayong kaalam-alam. Dahil pinapaimbestigahan ito ni Lola sa iyo. Dapat lang na si Meng Qiang ay hindi tunay na anak ni Tito. Tama. Kung si Meng Qiang ay hindi talaga bahagi ng pamilyang Meng, ang posisyon ng presidente ng grupong Meng ay kailangan na niyang bitawan. Kapag ang kuya mo na ang naging presidente ng Meng, ang grupong Meng ay magiging sa ating dalawa na. Lola, kumalma po kayo. Mahalaga ang inyong kalusugan. Nay, tungkol sa bagay na ito. Manahimik ka. Meng Qiang, lumuhod ka. Nay, pwede naman nating pag-usapan ito. Mukhang mas nalilito ka pa kaysa sa akin. Lumuhod ka. Lola, Huwag mo akong tawaging Lola. Meng Qiang, hindi ko talaga alam kung paano mo nakuha ang kapal ng mukha na tumira sa pamilyang Meng ng maraming taon. Pati na rin ang nanay mo. Bagay lang sa kanya ang maagang mamatay. Meng Yuswan, sinabi ko na sa'yo, pwede mo akong insultuhin. Pero huwag mong idamay ang nanay ko. Ikaw na mabahong pulubi, nagawa mo akong saktan. Ako ang personal na bodyguard ni Pres. Meng, nasa panganib siya. Tungkulin ko ang protektahan siya. Meng Yuswan, tama na yan. Meng Qiang, ikaw dapat ang tumigil. Kung hindi dahil sa nanay mo noon, na kumapal ang mukhang kumilala sa pamilyang Meng. Hindi ka sana naririto ngayon, mang-aagaw ng pwesto. Anong ibig sabihin nito? Qiang, Tito, lumabas na ang resulta. Kakampihan mo pa rin ba siya? Niloko tayong lahat ng babaeng ito. Kung ano ang ina, siya ring anak. Noong bata ka pa, nanloloko ka na. Ngayon pati ari-arian namin ay kukunin mo. Nagsisinungaling ka. Qiang, wala akong pakialam. Kung kaninong lalaki ka nakuha ng nanay mo, ibigay mo ang kumpanya at lumayas ka sa pamilyang Meng. Nay, wag naman po ganyan magsalita. Masama ba akong magsalita? Bakit hindi mo tingnan? Ang ginawa nilang mag-ina, nakakahiya sila. Kayo. Ano ba talagang ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Ikaw, Meng Qiang, ay hindi talaga bahagi ng pamilyang Meng. Hindi maaari. Titigil lang pagtalo, ha? Tingnan mo nang mabuti ito. Hindi maaari. Tay, hindi ito maaari? Anong hindi maaari? Siguradong alam mo na ito. Nagmamadali kang lumipat kahapon dahil takot kang mabuko ang totoo. Meng Qiang, tingnan mo ang asong ito. Ngayong alam na niyang hindi ka taga-pamilyang Meng, pati siya ay pinagtatawanan ka na. Hindi ako anak sa labas. Patang pulubi, mukhang marunong ka namang makiramdam. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. At baka hayaan pa kitang manatili. Lalabas lang ako sandali. Hintayin mo ako rito. Babalik din ako agad. Tumakas na ang mabahong pulubi. Meng Qiang, sa tingin ko, lumayas ka na rin sa pamilyang Meng. Imbestigahan mo ito agad. Bilisan mo. Tay, kung ayaw mong maniwala, maniwala ka man lang kay nanay. Qiang, naniniwala si tatay sa iyo. Kahit ano pang sabihin nila, ikaw ang anak na babae ni tatay. Lola, tingnan niyo si Tito. Lola, palayasin niyo na ang bastardang ito. Kailangan ng grupong Meng ng tunay na tagapagmana. Tama po, Lola. Hindi pwedeng mapunta ang grupong Meng sa kamay ng isang tagalabas. Meng Qiang, kung talagang makapal ang mukha mo at ayaw mong iwan ang pamilyang Meng, hindi naman imposible. Manatili ka rito bilang isang katulong dahil sa tagal nating pagsasama. Ang pamilyang Meng ay bibigyan ka pa rin ng makakain. Mabait talaga si Yuswan, bata pa lang. Ha ha ha. Sumusobra na kayo. Ang senyorita ng pamilyang Meng ay hinding-hindi magiging katulong ng mga hamak na tulad ninyo. Nanlinfeng? Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Oh, hindi pa pala tumatakas ang batang pulubi na to. Matandang ginang Meng. Kayo ang puno ng pamilya ng Meng. Siguradong makikita niyo ang katotohanan. Hindi ba? Ang hawak kong DNA test na ito ang siyang totoo, habang ang hawak nila ay peke lang. Nay, tingnan niyo po. Si Qiang, ang tunay kong anak. Tito, hindi na ba kayo naniniwala sa eksperto? Ang dokumento namin ay may record at sample sa ospital. At saka, ang batang pulubi na ito, sa maikling panahon, saan kukuha ng ulat? Paano mangyayari iyon? Halatang peke lang iyan. Kayong mga pamilyang Meng, nakakaaliw talaga kayo. Nagsususpetsahan sa isa't isa.
at nagbibintangan kung gagawin itong teleserye. Baka 100 episodes ay hindi sapat. Anong sinasabi mo mabahong pulubi? Kung gustong-gusto mo si Meng Qiange, tamang-tama, isama mo siyang mamalimos. Pinuno ng pamilyang Meng. Pumunta ako ng walang imbitasyon. Hindi ba ako nakakaabala? O sekretarya, Yuan tuloy kayo. Hindi kayo nakakaabala. Halika pasok at maupo kayo. Binibining Meng, maupo ka rin. Ayos lang po, nakatayo na lang ako. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng kasunduan sa paglipat. Ang nakasaad doon ay palitan ang tagapamahala ng proyekto at gawing si Meng Yuswan, tama ba? Gusto nyo na agad kunin ang lahat sa akin. Bakit bastarda? May mali ba roon? Binabawi lang namin ang mga bagay na para sa amin. Ang punto ko, hindi pa ba malinaw iyon? Ang grupong Xiao ay makikipagtulungan lang kay Binibining Qiange. Sekretarya Yuan, hindi mo lang alam. Hindi kami ang basta nagpalit ng tagapamahala. Itong si Meng Qiange kasi hindi na siya bahagi ng pamilyang Meng ngayon. Yuan, atin-atin lang to. Lola, hindi naman ibang tao si Sekretarya Yuan. Ano bang hindi pwedeng sabihin? Itong si Meng Qiange, hindi talaga siya tagapamilyang Meng. Anak lang siya sa labas, ng nanay niya kung kanino man. Ito ang resulta ng DNA. Imposibleng peke ito. Sekretarya Yuan, anak lang sa labas si Meng Qiange. Mapapalayas na siya sa pamilyang Meng ang pakikipagtulungan sa negosyong Xiao. Kung kami magkapatid ang hahawak, wala namang masama doon, di ba? Si Meng Qiange ay si Meng Qiange. Paano ito magiging pareho? Sekretarya Yuan para sa akin. Mas mabuting kansilahin na lang ang pakikipagtulungan sa grupong Meng. Ikaw na mabahong pulubi. Itiko mo ang bibig mo. Tama. Dahil hindi na pala si Meng Qiange, bahagi ng pamilya nyo, ang pakikipagtulungan sa grupong Meng ay agad na puputulin. Ang lahat ng perang ipinuhunan namin ay babawiin din. Sekretarya Yuan, bakit po kayo nakikinig sa sinasabi ng isang mabahong pulubi? Hindi pa ba sapat ang leksyong ibinigay ko sa iyo? Tama na. Sekretarya Juan, pasensya na sa mga bata. Huwag mo silang pansinin tungkol sa pakikipagtulungan. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Masyado kayong nag-aalala matandang ginang Meng. Ang grupong Xiao ay hindi kailanman nagbibiro. Sekretarya Yuan, dahil nandito naman ang lahat, bakit hindi natin hayaan si Tito Meng at si Pres? Meng na magpa-DNA test ulit kung si Pres. Meng ay tunay na anak na babae ng pamilyang Meng. Hindi na kailangang palitan ang tagapamahala. May punto ka. Ipapakiusap ko sa personal na doktor ni matandang Xiao na si Ginoong Lode na ayusin ang pagsusuri. Huwag na po, Sekretarya Juan. Isang maliit na bagay lang ito. Hindi na kailangang abalahin pa kayo. Ayos lang. Maliit na bagay. Kung ganoon pakiusap Ginoong Meng at Pres. Meng, kumuha na po kayo ng mga sample. Kuya, anong gagawin natin? Mabubuko na tayo kapag nagpatuloy pa ito. Anong magagawa ko? Sinong mag-aakalang may darating na napaka-importanting tao ngayon? Dalhin ang mga sample kay Ginoong Lode. Hayaan siyang sa pinakamabilis na paraan. Ay ilabas agad ang resulta. Opo. Huwag po kayong mag-alala sa resulta. Lalabas din ito agad. Si Ginoong Lode, ang personal na doktor ni Ginoong Xiao, ay talagang mapagkakatiwalaan. Dapat ay usapin lang ito ng pamilyang Meng. Pasensya na sa abala, Sekretarya Yuan. Ayos lang. Maliit na bagay. Hindi ko lang talaga mapapalampas ang anumang panloloko. Sekretarya Yuan, narito na ang ulat ng lab. Ang ulat na ito ay totoo at wasto. Maaari nyo nang tingnan ang huling resulta. Tay, alam ko na ako talaga ang tunay mong anak na babae. Tingnan mo ito, Hindi ko na kailangang tingnan. Ibigay mo sa lola mo. Lola. Meng Yuswan, Lola, ipinagkatiwala ko ang lahat sa iyo. Tapos ganitong gulo ang ibibigay mo sa akin. Lola, hindi ko po alam. Kinuha ko ang mga sample nila at ibinigay ko agad kay Kuya. Tumahimik ka. Umiiwas sa sala. Ang pag-iwas sa sala kapag may mali, yan ba ang itinuro sa atin ni nanay? Kuya, Tumahimik ka. Pasensya na po, bata pa si Yuswan. At isip bata pa. Baka nagkamali lang ang ospital. Nagkamali lang talaga sila. Sekretarya Juan, pasensya na sa gulo. Matandang ginang Meng. Huwag na kayong basta-basta. Magpapalit ng tagapamahala. Kung hindi, bahala ka na. Opo. Si Qiange ang tagapamahala. Kaya siya na ang bahala sa lahat. Aalis na po ako. Sekretarya Yuan, maraming salamat po. Sige po, mag-ingat po kayo. Lola, wala po akong alam. Hindi po ako iyon. Wala po talaga akong alam, Lola. Nakakahiya ka talaga. Bumalik ka sa kwarto at mag-isip. Kapag nagdala ka pa ng gulo, palalayasin na kita sa pamilyang Meng. Qiange, magpareserba ka ng hotel.
ang pamilyang Meng natin ay nakasandal na sa Xiao. Kaya dapat, magdiwang tayo ng husto. Hahaha. Opo, Lola, ako na ang bahala. Sige. Pupunta muna ako sa opisina. Aalis na po ako, Tay. Sige. Sige, hahaha. Nga pala, Batang Pulubi, paano mo nalaman? Napeke ang DNA test ni Meng Yuswan. Nung nangyari iyon, humingi ako ng tulong sa Xiao dahil katrabaho niyo sila at ayaw nilang mapahamak kayo. Paano mo nakuha ang kontak sa Xiao? Huwag mong sabihing ang Diyosa ng Liwanag ay kapatid mo sa sining. Imposible iyon. Wala akong ganoong kakayahan. Biro ko lang yun noon. Nag-aalala lang talaga sila sa'yo. Kahit ano pa man, salamat pa rin sa'yo. Wala iyon. Tandaan mo lang, napoprotektahan kita. Ay, naiwan ko ang bag ko. Dito ka lang muna. Kukunin ko para sa iyo. Kumusta ka na? Kiyange. Kiyange? Bibigyan kita ng 10 minuto kahit anong paraan pa iyan. Ipadala ang lahat ng tao. Hanapin si Meng Kiyange sa buong lungsod. Napakaganda mo talaga. Bakit ayaw mong sumunod sa akin? Itutulak mo ba ako sa dulo? Liang Shiwan, sa tingin ko ay nababaliw ka na. Ha? Oo, nababaliw na ako dahil lang sa iyo. Ang pamilyang Liang ay nawasak. Naging katatawanan sa buong lungsod ng Dragon. At naging parang daga na ako sa kalsada. Tinatawag ng lahat na basura. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng iyan. Wala akong kinalaman dyan. Tulong saklolo. Sumigaw ka. Sige, sumigaw ka pa. May tao ba riyan? Sige, sumigaw ka pa. Akala mo ba, hanggang ngayon na ang munting bodyguard mo ay darating para iligtas ka? Dahil lang sa mabahong pulubi na iyon, hindi niya mahahanap ang lugar na ito. Liang Shiwan. Lulubog ka lang lalo sa kapahamakan. Meng Kiyange, patayan na to. Kung hindi mo ako patatahimikin, hindi rin kita patatahimikin. Nakatatandang kapatid na disipulo, pinakilos ko na ang lahat pero ang lungsod ng Dragon masyadong malawak. Teka, sa ilalim ng pamilyang Xiao, may hawak ba tayong kumpanya ng paghahatid ng pagkain? Meron po. Sige, sabihan ng kumpanya ng paghahatid ng pagkain. Magbigay ng libreng pagkain sa bawat bahay sa buong lungsod ng Dragon. Opo, gagawin ko na po agad. Teka lang, sa loob ng 1 oras, kahit anong paraan pa ang gamitin mo, kailangang mahanap mo si Meng Kiyange. Opo. Halika rito. Kiyange, dumating din ang araw mo. Ngayon, susuriin ko na ang buong katawan mo. Hayop ka. Halika rito. Saklolo. Sige, magmura ka lang. Habang nagmumura ka, lalo akong nasasabik. Liang Shiwan, hayop ka. Ginoo, ang pagkain niyo po. Hindi ako nag-order. Alis. Saklolo. Amo, target nakalak na. Hayop ka. Ituloy mo. Saklolo. Hayop. Hayop ka. Liang Shiwan, mamatay ka na sana. Gago. Letse, mabahong pulubi. Kiyange, ligtas ka na. Mag-ingat ka. Nakatatandang kapatid na disipulo. Dalhin si Liang Shiwan sa Aprika bilang alipin. Nang wala ang pahintulot ko, huwag siyang tatapak sa bansa ng Dragon. Opo. Huwag kang matakot, ayos lang. Kiyange? Kiyange?
Nan Linfeng? Kiyange, gising ka na. Kumusta na si Liang Siwan? Huwag mo na siyang isipin. May parusa ang masasamang tao. Ma'am, Nan Linfeng, salamat pa rin sa'yo. Pero mag-iingat ka palagi. huwag kang mag-alala sa akin. Sinabi ko na poprotektahan kita at ako ang iyong personal na bodyguard. Tungkulin ko ang iyong kaligtasan. Bakit hindi mo sinasagot? Oh. Tawag lang yan ng scammer. Gutom ka na siguro. Wala na ring pagkain sa bahay. Bibili lang ako sa supermarket. Teka lang. Isama mo na kaya ako? Matagal na rin akong hindi nakakalabas. Pero ang katawan mo, Ayos lang. Hayaan mo na akong makalabas. halika na. Kiyange naman. Kiyange, hintayin mo ako. Hindi ba ikaw ang may gustong pumunta rito? Bakit parang ayaw mo nang magbitbit? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dumi-dumi na ng suot mo. Araw-araw akong nagpapakahirap para sa iyo sa gitna ng panganib. Kaya natural lang na madumihan. Pero teka lang, mas mukha akong lalaki rito. Ang isang personal na bodyguard, dapat ay mukhang bodyguard talaga. Tumigil ka nga riyan. Ay, pasensya na po. Wala ka bang mga mata? Bakit wala kang modo? Nananakit ka ng walang dahilan. Kiyange, ayos ka lang ba? Meng Kiangge, Loman. ikaw pala yan. Kiyange, kilala mo ba siya? Oo. Kaklase siya ni Yuswan. Dati siyang pumupunta sa bahay, pero nawalan kami ng balita nung nag-abroad siya. Dahil magkakilala kayo, mas madali ito. Loman, di ba? Sinaktan mo si Kiyange nang walang dahilan, humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Walang dahilan. Dinungisan niya ang damit ko. Magaan pa nga ang ginawa ko sa kanya. Mahal ang bagong bili kong damit. Loman, ikaw ang nakayuko sa cellphone mo. Hindi mo ako nakita. Ang galing mo talagang magbaligtad ng sisi. Naaalala ko noon. Mahilig ka talagang magkunwaring kawawa at mangagaw ng gamit. Loman, magkaibigan tayo noon? Kailangan ba talagang ganyan ang pananalita mo? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Narinig ko kay Yuswan na lagi mo na nga siyang inaapi, pati ang Meng ay inagaw mo pa. Ako. Pare-pareho lang talaga kayo. Ang mga kaibigan ni Meng Yuswan ay talagang kakaiba. Sino ka ba? Tinulak mo ako kanina. Hindi pa tayo tapos. Ako ang bodyguard ni Meng Kiyange. Sinampal mo si Kiyange nang walang dahilan. Mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Kung hindi, bahala ka na. Ikaw pala yung sinasabi ni Yuswan na pulubing bodyguard. Kahit sino pa ako, mag-sorry ka na ngayon din. Hindi pa nagsasalita ang amo mo? Bakit tumatahol ka na riyan? Loman, matuto kang rumespeto? Baka totoo yung sinabi ni Yuswan na may relasyon kayo. Hindi tulad ko, mayroon akong mayaman at makapangyarihang kasintahan. Hindi gaya mo na kung sino-sino ang pinapatulan, pumatol ka pa sa isang bastos na bodyguard. Loman, walang namamagitan sa amin ni Nan Linfeng. Huwag ka nang tumanggi. Hindi kita nakitang nagkagusto sa kahit sino noon, pero hindi ko akalain na ganito ang tipo mo. Pumatol ka pa sa isang bastos na bodyguard. Meng Kiangge, lakas ng loob mong saktan ako. Akala mo kung sino ka na. Dahil hawak mo ang grupong Meng, pero isa ka pa ring anak sa labas. Napakawalang, modo mong tao. Puro basura talaga ang sinasabi mo. Bastos na bodyguard. Pati ikaw sinasaktan ako. Huwag ka nang magsalita. Humingi ka na ng tawad. Tawad, linawin natin. Dinumihan nyo ang damit ko ngayon. Tapos ako pa ang hihingi ng tawad. Dahil sa baho ng bibig mo at gaslaw ng kamay mo. Wala akong pakialam. $200,000 ito. Kailangan nyo itong bayaran ngayon din. Sige, kung madumi, ay lalabhan na lang? At hindi ba itinuro ng nanay mo na ayusin ang pananalita mo? Baka masampal ka lang. Kailangan ko ba ng pangaral mo? May nanay ako. Si Meng Kiangge ang wala. Loman, kailangan ba talagang ganyan ka magsalita? Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Ayaw ko lang talaga sa iyo. Gusto ko lang ipaghiganti si Yuswan. At ikaw na bastos na bodyguard. $200,000 ang damit ko. Ayokong labhan. Babayaran na lang kita. Wala na akong sasabihin pa. Humingi ka na ng tawad. $200,000 ang damit ko. Kaya mo bang bayaran yan? Paano kung sabihin kung kaya ko? Kung kaya mo ngang bayaran, hihingi ako ng tawad kay Meng Kiangge. Pero gagamitin ko ang pera mo. Usapan na. Nan Linfeng, hayaan mo na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kiyange, magtiwala ka sa akin. Poprotektahan kita. Ang bodyguard mo masyadong mayabang, Meng Kiangge. Kung nagyayabang lang ba ako?
Subukan natin para malaman mo. Bastos na bodyguard, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Bakit hindi? Tayo na lang dalawa ang magpustahan kung kaya kong bayaran. Luluhod ka at hihingi ng tawad kay Kiange. Pero kung hindi ko kaya, ako ang luluhod at hihingi ng tawad sa iyo. Sige. Nan Linfeng, ako na lang ang magbabayad sa kanya. Huwag kang mag-alala, Kiange. Kaya ko itong ayusin. Bakit? Natatakot ka ba? Saan mo iyan binili? Babayaran kita ngayon din. Sige, tingnan natin kung ikaw na bastos na bodyguard ay makakabili ng eksaktong katulad niyan. Pero sa isang kondisyon, sariling pera mo lang ang gagamitin mo. Ayon o nandoon lang, kung magsisisi ka man ngayon, may oras pa. Sa diksyonaryo ni Nan Linfeng, walang salitang pagsisisi. Tara na, Kiange. Hello, Yuswan. Loman, nakabalik ka na ba? Kailan tayo kakain sa labas? Kailangan kong ikwento sa iyo ang lahat ng dinanas kong hirap. Nakita ko nga pala ngayon sina Meng Kiange at ang kanyang bastos na bodyguard. Ano? Masyadong mayayabang ang dalawang iyon. Loman, alam mo ba ang nangyari? Tulungan mo naman ako dahil hindi ko alam kung paano sila tuturuan ng leksyon. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Yuswan, sisiguraduhin kong tuturuan ko sila ng leksyon para sa iyo ngayon. Nan Linfeng, may pera ka ba? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hoy, Meng Kiange, huwag kang sasama sa kanya. Paano kung bayaran mo ang para sa kanya? Hoy, Ginoo, tindahan ito ng mga mamahaling gamit. Huwag ka na sanang pumasok. Nandito ako para bumili ng damit. Ang dumi-dumi ng katawan mo. Hindi ko alam kung gaano karaming mikrobyo iyan. Kung sakaling madumihan ang mga damit namin, ay hindi ito maganda. Narinig mo ba ako? Tama nga naman, munting bodyguard. Alam ko namang mahirap ka lang. Paano kung lumuhod ka at humingi ng tawad at hindi na kita pagbabayarin? Ay, binibini, naaalala kita. Kakagastos mo lang ng 200,000 dolyar para bilhin ang damit na ito. Ang malas ko talaga, kadidumi lang nito pagkalabas ko. Nan Linfeng, Ayos lang iyon. ESK. Ang galing mong magpanggap. Tingnan natin ngayon kung gagana ba ang pag-scan mo. Tama, isang malaking lalaki. Hindi mahirap ang lumuhod at humingi ng tawad. Huwag ka nang magpanggap na mayaman. Ang isang damit na ito ay 200,000 dolyar. Nakatanggap ng 1,000,000 dolyar. Ah, 1,000,000 dolyar. Nan Linfeng, saan galing ang ganyang kalaking pera? Meng Kiange, lihim ang lakas ng munting bodyguard mo. Baka naman sabay rin siyang nakikipag-ugnayan sa ibang mayamang babae. Huwag kang magsalita ng ganyan. 1,000,000 dolyar nang hindi man lang kumukurap. Sigurado akong ito ay... Ngayon, pwede na ba akong tumingin ng mga damit? Opo, Ginoo. Ano po ang kailangan nyo? Nasaan ang manager ng tindahan? Tawagin mo ang manager para sa akin. Hello po, Ginoo. Magdedeposito po ba kayo ng 1,000,000 dolyar? Tama. Halika, tulungan ang panauhin na ito na kumuha ng VIP card. Sige po, manager ng tindahan. Sandali. Huwag muna ang VIP card. Kanina lang ayaw akong papasukin ng tauhan nyo. Mabaho raw. Baka madumihan ang mga damit nyo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Patawad po. Ginoo, di kita nakilala. Tama na. Simula ngayon, sibak ka na sa trabaho. Manager, ako po. Naglakas loob kang bastusin ang aming VIP. Lumayas ka na rito agad. Ihanap mo ako ng damit na katulad ng suot niya. Sige po, Ginoo. Gawing membership card ang natitirang pera. Sige po. Loman, nabayaran ko na ang damit. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kiange. Hindi na kailangang lumuhod. Loman, humingi ka na lang ng tawad. Paumanhin? Sabi ko, dapat sarili mong pera para maging valid. Akin ang perang ito. Ikaw na bastos na bodyguard, saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Sabi ko sa iyo na akin ang perang ito. Ang damit, nabayaran ko na sa iyo. Tuparin mo na ang pustahan natin. Huwag mong isipin na dahil marami kang nilalanding mayamang babae, ay pwede ka nang magyabang. Ang mga katulad mo, marami na akong nakitang ganyan. Loman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Meng Kiange, ano bang nagustuhan mo sa lalaking ito? Habang nilalandi niya ang ilang mayamang babae. Naniniwala ako kay Nan Linfeng. Hindi siya ganoong tao. Kung ganoon, saan galing ang 1,000,000 niya? Ako? Talagang walang kahiya-hiya ka. Huwag kang masyadong galit. Ang itustos ng mayamang babae ay hindi naman kahiya-hiyang bagay. Tutuparin mo ba ang pustahan o hindi? Mukhang gwapo ka naman. Maganda rin ang katawan mo. Kaya kung gusto mo, maging bodyguard kita, yung dikit sa akin. Ang mga mayamang babae na tulad mo, kahit libre pa ayaw ko. Ikaw, Uulitin ko sa iyo, pera ko ang ginamit ko. Hindi ito galing kay Kiange at lalong hindi ito galing sa mayamang babae na sinasabi mo.
Tutuparin mo ba ang pustahan natin ngayon? Maloloko mo si Meng Qiange na nagmamalinis na iyan, pero wag ako. Sinabi ko nang walang bisa ang pustahan. Wala itong silbi. Ano ang gagawin mo? Bibigyan kita ng 1 minuto. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Qiange. Kung hindi, bahala ka na. Ikaw na bastos na bodyguard. Ang yabang mo masyado. Akala mo ba papatulan mo ako? Ikaw! 30 segundo na ang nakalipas. Ano ang gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo. Nan Linfeng, Nagawa mo talaga akong saktan. Ang babaeng katulad mo, sa bawat pagkakataon, ay sasaktan ko. Meng Qiange, hindi mo ba pipigilan ang aso mong nangangagat? sa tingin ko ang asong nangangagat dito ay ikaw. Humph! Meng Qiange, humanda ka sa akin. Tatawagin ko ang lalaki ko para tapusin kayo. Nan Linfeng, anong gagawin natin? Mukhang lumaki na ang gulo natin. Hello mahal ko, sinaktan ako ng mga ito. Bilisan mo at tulungan mo ako. Ayos lang. Meng Qiange, humanda ka at ang bastos na bodyguard mo. Papakita ko sa inyo ang hinahanap nyo. Qiange, tara na rin tayo. Nakakaabala tayo sa negosyo ng amo. Nan Linfeng, Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin. Sino ang ayaw ng mabuhay at naglakas loob sakta ng babae ko? Mahal, bakit ngayon ka lang? Silang dalawa ang gumawa nito. Tingnan mo na magaang mukha ko. Ikaw pala tong bastos na bodyguard na nanakit sa babae ko. Bakit? Gusto mong ipagtanggol ang kasintahan mo? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung gusto mong isama ang kasintahan mo, dapat kang humingi ng tawad sa amo ko. Ikaw na bastos na bodyguard. Nandito na ang kasintahan ko at pinahihingi mo pa ako ng tawad. Ikaw, gusto mo pang humingi ng tawad ang kasintahan ko. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Ayos ka lang ba? Ang tapang mo. Patay ka sa akin. Subukan mong huwag umalis. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa ito tapos, hindi ako aalis. Nan Linfeng, hayaan mo na. Qiange, huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kita ngayon para maturuan ng leksyon ng mga ito. Bata, wala pa akong nakitang kasing angas mo. Kung matapang ka, sumama ka sa bar ng Tigre at Leopardo para sa isang biyahe. Bakit naman hindi? Mahal, nagawa ka nilang saktan ng ganito. Kailangang maturuan sila ng leksyon. Mamaya, paluluhurin ko siya para magmakaawa. Gusto ko ring humingi siya ng tawad. Meng Qiange, hindi pa tayo tapos ngayon. Bata, pwede na tayong umalis, di ba? Ngayong nasa kamay na kita, malilintikan ka talaga sa akin. Qiange, siguro, mauna ka na munang umuwi. Hindi pwede, Nan Linfeng. Nagsimula ang lahat dahil sa akin. Paano ko aalis ng ganoon lang? Tama na. Akala ko ba ay wala kayong relasyon? Tingnan nyo ang itsura nyo ngayon. Wala talaga kayong hiya, mahal. Tara na. Hello, Pres. Xiao. Magsalita ka. Nag-away sina Ginoong Nan at Yehua at dinala siya palayo. Hello, Pres. Xiao. Magsalita ka. Nag-away sina Ginoong Nan at Yehua at dinala siya palayo. Ano? O, may loob ka rin pala, sabihin ko sa'yo, ang tay ko ay ang amo rito, si Yehubao, sa teritoryo ko. Ngayong araw, pagsisisihan mo ito. Talaga ba? Bilisan mo na. Tawagin mo ang itay mo. Sino ka ba para makita ang tay ko? Mga bata, bahala na kayo. Turuan niyo sila ng leksyon. Paumanhin. Ang tinatawagan ay hindi maabot. Naka-silent ang phone ko, kaya ngayon ko lang nakita. May kailangan po ba kayo? Mukhang busy ka yata, no? Ano po ito? Masyadong mayabang ang mga tauhan mo kamakailan. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo pang mabuhay, pumunta ka agad sa bar ngayon din. May kinuha silang hindi dapat kunin. Kapag nalaman kong may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong ang pamilyang Ye ay mawawala ng tuluyan sa buong lungsod ng Dragon. Opo, aayusin ko po agad. Anong balak mong gawin? Anong balak kong gawin? Kilala mo ba kung sino ang tay ko? Wala akong pakialam kung sino ang itay mo. Bata, simula nang pumasok ako, daldal ka ng daldal tungkol sa itay mo. Ganito na lang, maghihintay ako rito. Sige, tawagin mo ang itay mo rito. Ang tapang mo? Tigil. Tay, Ginoong Nan, binastos ka ng anak ko para sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin. Tay, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Alam mo ba, siya ang halos pumatay sa akin sa bugbog. Magsalita ka pa. Babaliin ko ang mga binti mo. Masyado. Kitang pinalayaw.
Yehubao, ang kasintahan ng anak mo. Sinaktan ng amo ko. Sabihin mo, anong dapat gawin dito? Ginoong Nan, pasensya na po. Siguradong bibigyan kita ng sagot. Tay, wala akong kinalaman dito. Kasalanan lahat ito ng cheap woman na ito. Mag-sorry kayong dalawa, bilis. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Ginoong Nanan, patawad po, humihingi ako ng tawad. Sa tingin mo ba ang paghingi ng tawad ay may silbi pa? Magbabayad ako? Ginoong Nan, isasanla ko ang pabrika ko sa inyo. Magbabayad sa kakarampot mong pera? Sa tingin mo ba kailangan ko yan? Suwail na anak, ang barya mong yan. Tingin mo ba papansinin ni Ginoong Nan? Ginoong Ye, pakawalan mo na ako please. Tay, ako ang tunay mong anak. Huwag mo akong sisihin, ang lakas ng grupong Siyaw ay hindi mapapantayan. Hindi mo pwedeng idamay ang pamilyang Ye sa pagbagsak mo. Bobong babae, tingnan mo ang ginawa mo. Ginoong Nan, wala akong kinalaman dito. Maawa ka sa akin. Kayo na ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Dapat sana, humingi lang kayo ng tawad sa amo ko. Tapos na ang lahat, pero ayaw ninyong tumigil. Ganito na lang, tanungin ninyo ang amo ko kung paano niya gustong tapusin ito. Humingi na kayo ng tawad, bilis. Kiyange, alang-alang sa tagal nating magkakilala, patawarin mo na ako. Iusap, palayain mo na kami. Ginoong Nan? Kailangan pagbayaran ng ginawa? Susunod ako kay Nan Linfeng. Kiyange, ang dalawang ito, nagmamalakas lang. Maraming pakana. Paano kung ipatapon sila sa hangganan bilang manggagawa para maramdaman nila ang hirap sa ibaba? Yehubao, sa iyo ko ito ipapaubaya kapag nalaman ko na pinoprotektahan mo ang anak mo, ang pamilyang Ye, ay hindi na makakatapak sa lungsod ng dragon. Suwail na anak, kayong dalawa, pumunta na kayo sa lugar ng konstruksyon. Tay, huwag po. Ang hirap ng trabaho sa konstruksyon, paano namin iyon kakayanin? Dalhin sila. Huwag po, Itay. Pakiusap po sa inyo, Itay. Ginoong Ye, Ginoong Nan, ito ang aking business card. Kung may kailangan, tawagan niyo lang ako. Sige, umalis na kayo. Tara na. Hoy, bakit kanila tinatawag na Ginoo? Oh, baka tinutulungan tayo ni Sekretarya Yuan. Si Sekretarya Yuan, Kiyange? Masakit pa ba? tinatatanong kita tungkol kay Sekretarya Yuan. Mang Kiangge, saan ka ba galing? May handaan sa bahay ngayon. Nandito na ang lahat. Huwag mong sabihing hihintayin ka pa ni Lola. Naku po, handaan sa bahay ngayon. Halos makalimutan ko na. Sumama ka na sa akin, bilis. Handaan nyo yan, parang hindi ako dapat doon. Pagdiriwang ito para sa pakikipagtulungan sa Xiao. Sa pakikipag-ugnayang ito, malaki rin ang naitulong mo. Tama na ang daldal. Tara na at umalis na tayo. Pinatira ko siya kay Loman. Pero bakit sa boses niya? Parang wala namang nangyari. Ma, itong pinakamataas na pribadong silid sa hotel ng mapalad na bituin. Maganda naman ang paligid, di ba? Oo. Balita ko ay maraming nilapitan si Kiyange para lang ma-reserve ito. Naku Lola, itong si Meng Kiangge ay walang galang. Sa handaan sa bahay ay pinaghintay ka pa. Tinawagan ko siya kanina. Sabi niya ay maghintay lang daw tayo. Yuswan, hindi naman siguro sasabihin yun ni Kiyange. Tito, anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin pinag-aaway ko lang kayo. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Tito. Tito, nangako ka kay tatay na ituturing mo akong tunay na anak na babae. Pero ngayon ay napaka-unfair mo na. Hala, bakit ka naman biglang naiyak? Hindi naman iyon ang ibig sabihin ni Tito. Lola, hindi niyo na po ako mahal. Tama na. Iyak ka ng iyak sa masayang araw na ito. Sinabi ko na, kapag nanggulo ka pa ulit, lumayas ka sa pamilyang Meng. Lola. Manahimik ka. Halika, tama na Yuswan. Magkakapatid naman tayo. Pagdating ni Kiyange mamaya, humingi ka ng tawad sa kanya. Kuya, ikaw. Huwag kang ganyan. Si Kiyange na ang paborito ni Lola ngayon. Sumunod ka na lang muna sa kanya at maghintay ng tamang pagkakataon. Ate na pinsan, nandito ka na pala. Maupo ka muna. Meng Yuswan, ano na naman ba itong pakulo mo? Ate na pinsan, sa pagitan nating dalawa, may mga hindi pagkakaunawaan noon. Bilang iyong nene, may mga pagkakamali akong nagawa. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Nako ate na pinsan, pinag-isipan ko rin ang mga gawa ko. Sana ay mapatawad mo na ako. Tama siya ate na pinsan. Tayo ang pinakamalapit na magkamag-anak. Wala na dapat tayong tampuhan. Halika at mag-toast tayo. Kiyange, si Yuswan na mismo ang humihingi ng tawad. Halika, ate na pinsan, inumin mo itong alak.
at maging okay na tayo gaya ng dati. Kiange, kalimutan na natin ang nakaraan. Dahil sinabi mo yan, hindi na ako magtatanim ng galit. Tama, halika. Ganyan nga, ate na pinsan. Tagay pa tayo. Nga pala ate, handaan sa bahay. Ito, bakit mo kasama ang bodyguard? Selebrasyon ito para sa pakikipagtulungan sa grupong Xiao. Malaki ang naitulong ni Nanlin Feng, kaya isinama ko na rin siya. Matandang ginang Meng, Tito Meng. Feng, dahil nandito ka na, maupo ka at kumain. Salamat, Tito Meng. Sa bagay, tama ka naman. Pero ang isang batang pulubi, hindi pwedeng makasabay ni Lola sa mesa. Oo nga, mataas ang katayuan ni Lola. Parang hindi yata tama to. Bakit? Kailangan niyo ba talagang ituring ang tao na iba-ibang uri, mayaman o mahirap? Ate na pinsan, ikukumpara mo ba talaga ang isang pulubi kay Lola? Kiange, baka mas mabuting maghintay na lang ako sa labas. Teka lang. Malaki ang naitulong ni Nanlin Feng ngayon. Malinis ang konsensya natin sa pagkain na ito. Upo ka. Sige. Ate na pinsan, paano mo nagawang paupuin ang pulubing ito nang walang pahintulot ni Lola? Tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Kumain na tayo. Anong kain? Wala itong modo. Ay, nako. Masayang araw ngayon, sundo ang swerte. At saka, kahapon, Sekretarya Yuan ay pinuri rin si Feng. Hindi ba, Kiange? Oo. Tama. Ang pwestong ito, matagal ko itong ni-reserve. Lola, balita ko ang pagkain dito ay sikat sa lungsod ng Dragon. Tikman niyo po. Bakit kayo nakatingin sa akin? Kumain na kayo. Sige, kain na tayo. Kain na tayo. Anong nangyayari? Bakit may tao sa mamahaling kwartong ito? Waiter, paalisin mo sila agad. May ililibre akong tao. Waiter, paalisin mo na sila agad. May pakakainin akong tao. Sige po, Ginoong Ye. Paumanhin po sa inyong lahat. Ito po ay ang unang klaseng pribadong silid. May marangal na panauhin na gagamit nito. Pasensya na po pero kailangang lumipat. Bakit naman? Mga customer din naman kami rito. Nagbayad din naman kami para rito. Oo nga, bakit naman? Bakit kamo? Ginoo, ngayong araw, ito ay handaan sa bahay ng pamilyang Meng. Pagbigyan niyo na po ako, at babayaran ko na lang po kayo. Sino ka ba sa akala mo? Kailangan ko ba ng bayad mo? Kulang ba sa pera si Yehubao? Hindi nyo ba itinanong kung sino ba talaga si Yehubao? At isa akong marangal na panauhin dito. Dito ba sa lugar na ito, kahit sino na lang ay pwedeng pumasok? Paumanhin po, si Ginoong Ye ay marangal na panauhin dito. May prioridad siya sa paggamit ng silid. Kuya, itong si Yehubao, siya ba yung sinasabi nilang amo ng malaking bar? Tama, siya ngayon. Balita ko ay malapit siya sa grupong Xiao. Naku, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Umalis na lang kaya tayo? Ginoo, baka naman po pwedeng pagbigyan niyo na ako. Hayaan mo na. Itong silid na ito, gamitin nyo na. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ngayon. Magaling ka, Sis Juan. Dala mo ang galing ng pamilyang Meng. Lola, tingnan nyo, pati si Yehubao ay rumirespeto kay kuya. Sa tingin ko, ang grupong Meng sa hinaharap kung ipapaubaya sa kanya ay siguradong magiging maayos. Meng Siswan, sigurado ka ba na si Yehubao ay dahil sa iyo? Kung hindi dahil sa akin, dahil ba sa iyo? Tama. Ako nga talaga ang bumati kay Yehubao kanina. Kahit ano ay masasabi mo ngayong wala na siya, bakit hindi ka nagsalita kanina, batang pulubi? Kuya, hindi mo ba naiintindihan? Kilala ko rin si Bill Gates. Ang problema ay hindi niya ako kilala. Hahaha. Makinig ka ng mabuti. Batang pulubi. Mabait ang pamilyang Meng ngayon. Kaya, pinapakain ka namin dito. Alam naming lahat kung sino ka lang talaga. Sige. Yehubao. Hindi pa siya nakakalayo. Ako si Nanlin Feng. Pumasok ka at uminom. Batang pulubi, hinintay mo bang makaalis si Yehubao bago ka sumigaw ng ganyan? Ate na pinsan, itong munting tagasunod mo ay nakakatawa rin pala. Hindi. Kilala talaga ni Nanlin Feng si Yehubao. Meng Kiange, tama na. Kiange, tumahimik ka na lang. Meng Kiange, ikaw na ang pansamantalang presidente ng grupong Meng. Bakit kailangan mo pang makipag-agawan ng kredito sa kanila? Lola. Ginoong Ye. Nagmamadali po kayo kanina. Hindi po ako nakapagbigay pugay sa inyo. Ginoong Ye, bakit po kayo bumalik? Ginoong Ye, may narinig ba kayong ingay sa labas? Kaya kayo pumasok. Itong batang pulubi na ito ay isa lamang naming bodyguard. Kung nabulabog niya kayo,
Pagbalik namin sa bahay, ay parurusahan namin siya. Tumahimik ka. Ginoong Nan, patawad po sa aking pagkakamali. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon. Hindi ko alam na nandito kayo. Patawarin niyo po ako. Pero Ginoong Ye, isa lamang siyang pulubi. Hindi siya karapat-dapat sa ganyang pagtrato. Anong ibig mong sabihin? Tinuturuan mo ba ako? Ginoong Nan, pasensya na po. Iinom ako bilang parusa. Ginoong Ye. Kung hindi nyo mamasamain, maupo kayo at kumain muna. Wag na po. Dapat nga ay ilibre ko kayo. Hindi ko na kayo iistorbohin. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Ang pulubi na ito, kilala nga talaga niya si Yehubao. Kilala ko nga si Yehubao. Pero isang pagkikita lang iyon. Tama. Ginoong Ye, parang may napagkamalan siyang iba kay Nan Linfeng. Nagtataka rin ako. Kay Ginoong Ye, sa trato niya kay Nan Linfeng. Akala ko naman kilala talaga si Ginoong Ye. Tapang-tapangan lang pala siya. Oo nga, mga simpleng pandilin lang iyan. Ibinigay ni Yehubao ang silid na ito dahil ba sa akin iyon, hindi ba? Sus. Sige na. Sige na. Maayos na ang lahat ng ito. Kumain na tayo. Kain na. Tama iyan. Heto, ipagbubuhos ko ng alak si Nan Linfeng. Dahil naman sa iyo, kaya tayo nakapanatili sa magandang silid na ito. Heto, ay, bakit ba ang lampa ko? Nan Linfeng, bakit mo ako tinulak? Anong nangyayari dito? Ano bang problema sa hotel niyo? Hindi man lang maikabit ng maayos ang painting. Ito po. Hayaan na, hindi ko na kayo papatulan. Linisin niyo na lang ito. Huwag niyo kaming istorbohin sa pagkain. Hindi papatulan. Paboritong painting ito ng aming amo. Napakamahal nito. Kaya niyo ba itong bayaran? Ano ang painting na ito? Manager Chang? Manager Chang, ang paboritong painting ng amo. Ay nasira na. Saksi kayong lahat. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako ang may gawa nito. Hintayin niyo na lang si Manager Chang. Walang makakatakas sa inyo. Ano? Anong nangyayari rito? Siya po iyon. Siya iyon. Binangga niya ang ngani ko, kaya nasira ang painting. Tama, dahil sa kanya, tinulak niya ako. Yuswan, nung nilagyan mo ako ng alak, natapon ito sa buong damit ko. Tumayo ako para magpunas. Natakot ka, kaya nabangga mo ito. Anong kinalaman ko rito? Huwag kang manira. Kung hindi dahil sa iyo, masisira ba ang painting? Oo nga, binigyan kita ng alak, tapos tinulak mo pa ako. Masyado kayong mahilig sa pagsisinungaling. Si Yuswan naman talaga, ang unang nagtapon ng alak kay Nan Linfeng. Meng Tiangge. Kapamilya ka ba talaga ng pamilyang Meng? Ha, para sa isang batang pulubi. Nene mo si Yuswan, tapos kinakampiyan mo siya. Sinasabi ko lang ang totoo. Lola, tingnan niyo si ate na pinsan. Nakipag-ayos na ako sa kanya, pero ganito pa rin siya. Palagi akong pinag-iinitan. Tama na, paboritong painting ito ng aming amo. Isipin niyo kung paano ito aayusin. Dahil kapag nalaman ito ng amo, magiging malubha ang kahihinatnan. Ang painting na ito, magkano ba ang halaga nito? Magkano ang halaga? 60 milyong dollars. Ano? Ay, kuya. Anong gagawin natin? 60 milyong dolyar. Paano natin babayaran? Manager Chang, lahat naman na pag-uusapan. Palampasin na lang, pakiusap naman. May pabuya ka sa amin. Oo, tama. Ginoo, pasensya na po. Hindi ko ito magagawa. Kapag nalaman ng amo ko na pinagtatakpan ko kayo, mawawalan ako ng trabaho. 60 milyong dolyar. Paano na ito? Mag-ingat na lang kayo. Kaya, Manager Chang, sa kanya ka maningil. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pamilyang Meng. Siya ang may gawa nito. Oo, dahil lang sa kanya. Wala akong pakialam kung sino ang nakasira. Ngayong araw, kahit isa sa inyo ay hindi pwedeng umalis. Bayaran niyo ako agad. Batang pulubi, tinulak mo si Yuswan kaya nasira ang painting. Kaya dapat ikaw ang magbayad. Oo, batang pulubi, magbayad ka. Lahat ay may pagkakamali. Kung magbabayad, hindi dapat si Nan Linfeng lang ang magbayad. Lola, tingnan mo si Meng Qiange. Miyembro ba talaga siya ng pamilya? Lagi na lang siyang kumakampi sa iba. Meng Qiange, gusto mo bang ubusin ang yaman ng pamilyang Meng? Kung gusto mong magbayad, gawin mo. Pero wag mong gagamitin ang kahit isang sentimo namin. Kahit anong paraan ang gamitin nyo, ipunin ang pera sa loob ng kalahating oras, lahat ay mapag-uusapan.
Kung hindi, huwag nyo kaming sisisihin sa amo namin. Walang awa, tara. Meng Qiange, inuutusan kita, ayusin mo agad ito. Anong kinalaman nito kay Meng Qiange? Kayong pamilyang Meng, masyado kayong umiiwas sa sala. Kung hindi dahil kay Meng Qiange na pinilit kang isama sa amin sa pagkain, mangyayari ba ang ganitong bagay? Ang lahat ng ito ay dahil kay Meng Qiange. Kayo talaga. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Ako ang bahala rito. Lalabas muna ako para sa isang biyahe. Titingnan ko kung may makakatulong. Hoy, gagawa ng gulo tapos tatakas. Asa ka pa? Huwag ka nang magpanggap. Sino ka ba? Sino namang kakilala mo? Bigyan natin siya ng oras. Nananampalataya ako kay Nan Linfeng. Oo nga, mabuting tao si Feng Feng. Naniniwala ako magagawa niya ito ng maayos. Siya lang, kung maayos niya ito, luluhod ako at magpapatira pa sa kanya. Sige, usapan na. Ang yabang mo naman. Itong si Nan Linfeng, baka pupuntahan niya si Yehu Bao. Tama, baka sakaling makatulong pa. Hindi mo ba narinig si Nan Linfeng? Nagkita lang sila ni Yehu Bao. Kayo ang nagpasa ng problema kay Nan Linfeng. Ngayon ayaw niyo siyang paniwalaan. Kayo rin ang gumagawa niyan. Ano ba talaga ang gusto niyo? Ate na pinsan, ano bang ibig mong sabihin? Oo nga, 60 milyong dolyar ito. Akala mo ba napupulot ng ang pera? Ang yaman ng pamilyang Meng. Inubos mo na ang lahat. Ano? Kahit ano pang sabihin niyo, hindi natin hahayaang tumakas si Nan Linfeng. Kailangan pa niyang magbayad. Lalabas ako para tingnan. Naaalala ko ang hotel ng mapalad na bituin. Ito ang ating susunod na partner na hotel, di ba? Oo, tama iyon. Bakit? Nakatatandang kapatid na disipulo, ginalit ka ba ng kanilang amo? Ginalit ka ba ng amo nila? Hindi naman, kumakain lang ako rito at aksidenteng nasira ang painting nila. Oo, maliit na bagay lang yan. Ako na ang bahala rito. Sige, pero tandaan mo, huwag mong hahayaang malaman ng iba na ako ang santong mediko na Swaniwan. Grupong Xiao, Nan Linfeng, Santong Mediko na Swaniwan. Nan Linfeng, ikaw ang maalamat na Santong Mediko na Swaniwan, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa lang naman akong batang pulubi at munting bodyguard, di ba? Sigurado akong ikaw ang Santong Mediko na Swaniwan, walang duda. Binabalaan kita, hindi pwedeng malaman ng iba ang pagkatao ko kung hindi. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Uy, Manager Chang. Manager Chang, wala pang kalahating oras. Gumagawa na kami ng paraan. Naimbestigahan na namin ito. Isa lang itong pagkakamali. Wala kayong kinalaman dito. Ang aming lumang painting ay sadyang maluwag lang. Kaya naman sa araw na ito, naabala namin ang inyong pagkain. Sagot na ng hotel ang inyong bill. Libre na ito para sa inyo. Ayos ba? Sige, ituloy nyo lang ang pagkain. Anong nangyari? Nan Linfeng, sabi ni Manager Chang kanina, wala raw tayong kinalaman, hindi natin kasalanan, at ginawa pa niyang libre ang bill natin. Hindi mukhang siya ang nag-ayos nito. Saglit lang siyang lumabas at bumalik. Hindi natin alam kung ano talagang ginawa niya. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Si Nan Linfeng ang nag-ayos nito. Anong kalokohan yan? Nababaliw ka na ba? Tumahimik ka! Aray! Dahil ako naman ang nag-ayos nito, naalala kong may nagsabi kanina, naluluhod siya at magmamakaawa sa akin. Gusto mong lumuhod ako sa'yo, managinip ka. Ano? Hindi mo tutuparin ang usapan? Bilisan mo na, lumuhod ka na sa kanya agad. Bakit mo pa siya kinakampihan? Hay naku. Oo nga, paano magagawa ni Sis Swan na lumuhod at sumamba sa kanya? Kahiya-hiya naman. Hay naku Lola, tanggapin ang talo, kaya yan ng mga bata. Bilisan mo at lumuhod ka na. Meng Yuswan, anong ibig mong sabihin? Kinakampihan mo ang bastos na bodyguard na yan para kalabanin ang kuya mo. Hay naku kuya, ngayong araw may nalaman akong malaking lihim. Anong lihim? Ano? Si Nan Linfeng ang santong mediko na Swaniwan. Kuya, hinaan mo lang ang boses mo. Ang sinasabi mo ba ay totoo lahat? Siguradong totoo. At saka, hindi pa alam ni Meng Qiange. Ang batang pulubi na ito ay may ganoon nga kalakas na pinagmulan. Kuya, ang pagkakataon nating bumangon ay dumating na. Nan Linfeng, bakit parang simula nang makilala kita? Maraming bagay. Ang naging ligtas sa panganib. Kung hindi ko lulutasin ang problema mo, ang pagiging bodyguard ko ay magiging napaka-irresponsablo. Bakit parang hindi ganoon kasimple ang lahat? Ay naku, tandaan mo lang na ang protektahan ka ay ang aking misyon. Gabi na rin, magpahinga ka na ng maaga.
Sige. Sabihan ng pamilyang Meng na papuntahin si Kiangge sa grupong Xiao sa Makalawa. Kiangge, bibigyan kita ng sorpresa. Iniligtas mo ako noon. Ngayon, ako naman ang magbabantay sa iyo. Santong mediko na Swaniwan, matagal na tayong hindi nagkita. Meng Yuswan, bakit ikaw ang nandito? Bakit? Nadismaya ka ba? Na ako ang nakita mo. Nandito ako ngayon para bigyan ka ng regalo. Regalo? Oo. Anong regalo ba iyon? Ako lang naman. Naku. Meng Yuswan, lagi mo na lang akong ginugulat. Naku. Santo ng medisina. Huwag mo na akong asarin. Pinag-initan kita noon. Dahil nagseselos ako. Sa kabutihan mo kay Meng Kiangge, ang katapatan ko sa'yo, saksi ang langit. Teka, hinto. Itigil mo na iyan. Huwag mo na akong tawaging santo. Sumasakit ang ulo ko. Naku, santo ng medisina. Mas malapit pakinggan iyon. Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Hindi ba? Gusto mo ako? Paano kung mag-propose ako sa pamilyang Meng? Ano sa tingin mo? Talaga, alam ko na, sa ganda kong ito, magugustuhan mo ako. Hindi ko kailangan ng dote. Pero pagkatapos nating ikasal, pwede ba akong maging presidente ng Meng? Lumabas din ang tunay mong kulay. Ikaw. Meng Yuswan, akala mo ba dahil naka-black stockings ka at labas ang balikat mo? Lahat ng lalaki ay papatol sa iyo. Sobra ang bilib mo sa sarili. Sa itsura mong iyan, kahit libre ayaw ko. At saka, nga pala, si Kiangge ang salungsod ng dragon. Pinakamagandang babae. Nan Linfeng, sumusobra ka na. Ako pa ang sobra? Meng Yuswan, binabalaan kita. Kapag ikaw ay gumawa pa ng masama kay Kiangge, huwag mo akong sisihin. Hoy, teka, Nan Linfeng, mali talaga ang tingin mo sa akin. Bitaw? Anong ginagawa niyo rito? Meng Kiangge, Nan Linfeng, kung hindi niyo ako patatahimikin, hindi ko rin kayo hahayaang sumaya. Kiangge, bakit ka nandito ngayong araw? Nan Linfeng, bakit mo ito ginagawa sa akin? Kiangge, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ate, naniniwala ako na hindi niya sinadyang hubaran ako at hawakan ang puwit ko. Meng Yuswan, anong kalokohan yan? Kiangge, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tama na, Meng Yuswan. Akala mo ba, maloloko mo pa ako? Meng Kiangge, ako kaya ang nene mo. Meng Yuswan, itinuring kitang tunay na nene. Pero paulit-ulit mo lang akong sinasaktan. Naniniwala ako kay Nan Linfeng. Hindi siya ganyang klaseng tao. Kiangge, dapat sana ngayong araw ay bibigyan kita ng sorpresa. Gusto kong sabihin sa'yo na ako ang santong mediko na Swaniwan. Sino ang mag-aakalang itong si Meng Yuswan? Siya ay... Ang tagal mong itinago, ang tunay mong pagkatao. Kiangge, hindi ko sinasadyang ilihim ito. Gusto ko lang maging ordinaryo para manatili sa tabi mo at protektahan ka. Salamat sa iyo, munting bodyguard na Swaniwan. Sa tuwing nasa panganib ako, lagi mo akong inililigtas. Walang anuman. Tama na, hanggang kailan kayo naglalandian? Mang Kiangge, bakit? Mula pagkabata, lahat ng maganda ay sa iyo. Bakit? Hindi ako papayag. Bakit ka mo? Dahil si Kiangge ay tapat, mabait at malinis ang konsensya. Ikaw? Meng Yuswan, simulat sa pool, wala akong balak makipag-away. Itinuturing mo lang akong kathang kaaway. Nakatatandang kapatid na disipulo. Tamang-tama ang dating mo. Meng Yuswan, paulit-ulit na inapi si Kiangge. Dalhin sina Meng Yuswan at Meng Siswan sa tropical na kagubatan bilang manggagawa. Nang walang pahintulot ko, huwag silang tatapak sa bansa ng dragon. Masusunod. Sandali, Nan Linfeng, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kiangge, naaalala mo ba ang palawit na ito? Sabi ni Butler Xiao noon, may iniligtas daw akong makapangyarihan. Pero wala akong maalala. Ayos lang, basta tanda ko. Iniligtas mo ang buhay ko noon. Ngayon, ako naman ang magtatanggol sa iyo.